Wait lang po, Sa lahat ng mga participants, 20 na po. Pwede na po tayo mag-umpisa. Shout out sa lahat po. Naku, nawala ako. Wait lang. Good morning. Naririnig po ba ako? So mag-uumpisa na po tayo. Mag-uumpisa po tayo sa ating prayers. Naririnig po ba ako? Yes, Coach. Loud and clear. Okay. Mag-uumpisa po tayo, syempre. Uunahin po natin ang panalangin para humingi po tayo ng tulong sa ating Panginoon, sa ating makapangyarihan sa lahat. Mag-pray po muna tayo. Kung ano man po yung inyong yung inyong mga ano tawag nito, religion, kanya-kanya po tayo ng panalangin. Pwede naman po. Umpisahan ko na po, manalangin po tayo. O Diyos na amang makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapuri at nagpapasalamat po sa inyo, Panginoon, sa umagang ito, na nagising po kami ng may kalakasan, Lord God. Sa umagang ito, Panginoon, humihingi po kami ng guidance and wisdom na galing po sa inyo, Panginoon. Sana po, kayo po ang mangunguna sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang aming panalangin po, Panginoon, na sana bigyan mo ang bawat isa ng wisdom na maintindihan po namin ang bawat na sinasabi ng aming speaker sa ngayong umaga. Tinataas din po namin ang aming speaker. Bigyan mo rin po siya ng katalinuhan para maintindihan po namin lahat. Ang lahat na ito ay samot dalangin na sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Okay. Good morning, good morning. Magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako po pala si Julita Midolyar, pero ayoko po tawagin ng Julita. Alam niyo kung bakit? Kasi po, yung mother ko, pag nagagalit sa akin, ganun po yung tawag sa akin. Julita, ang tigas ng ulo mo. Pero po ang aking palayaw ay si Ging Midolar. Ang talagang palayaw ko Pangging kasi Ilongga po ako eh. So ang tawag sa akin Pangging kasi palangga. Ang ibig sabihin ay mahal, 'di ba? Sa Tagalog po yung ganyan. Ako po ang aking probinsya is Iloilo, Ilongga, Malambing. Malambing ang Ilongga. Kung sino man diyan yung mga taga Iloilo, shout out po diyan sa lahat. So ako taga Montalban, Rizal. Dito po ako nakatira. Ang aking trabaho po ay dito sa pharmaceutical laboratory. Yun po yung aking trabaho ngayon. Tapos po may 4 akong anak, no? Lahat po nasa Live Good na kasi napakaganda ang Live Good, no? Nung una, syempre nagdududa. Hindi talaga mawawala yung pagdududa. Nung na ano ko na talagang inaral, no? Inaral ng inaral. Lahat ng yung pamilya ko, mga anak ko, manugang ko nandito na po. So bali siyam po kami lahat dito sa Live Good na kumikita na po kahit pa konti-konti lang, no? Kahit pa konti-konti lang po. Kaya napakaganda po si Live Good. Tapos po ang ano po natin kasi ang Live Good is napakaganda kasi club member po siya, no? No, napakababa ang kanyang monthly. So yun nga, kaya ako pumasok dito sa Live Good. Kaya ako pumasok dito sa Live Good, ang nag-invite sa akin ay si Coach Alan Jorta. Kung nakikilala niyo po siya. Siya po yung nagpakilala sa amin sa Live Good. So nagpasalamat po rin kami sa kanya kasi ito na nakilala namin si Live Good, no? Patuloy po natin na ito na
malapit na. Dito sa ating Zoom meeting, meron po tayong rules, no? Kailangan po natin i-unmute ang ating mga cellphone para po makapag-concentrate tayo, lalo po para hindi maka-distract po sa ating speaker, no? So, iyan po, sana po mag-participate po lahat po tayo, no? Para ano tawag nito? Maintindihan po natin ang sinasabi ng ating speaker ngayon. So nagpapasalamat po ako na sa isang pagkakataon na binigyan po ako ni Coach Jana na maging akong host, no, first time, pero I'm so excited na kinakabahan ako, no. No, kinakabahan na, very excited. So ito na po, ipakilala ko na po ang ating speaker, no, na napaka-humble, no. Sabi ko nga, tinext ko, paano ko kaya magpakilala to, kasi actually nakilala ko lang siya isang OFW for 3 years, tapos kumikita na dito sa Libgood, for good na siya dito sa Pilipinas. Sabi ko, paano ko kaya mapapakilala ito? So, ito, ipapakilala ko na po siya. Siya ay isang napakabatang mentor or coach. No, napakabata niya kasi college dropout siya. Tapos nag-ano siya sa sobrang hirap, kasi talaga naman sa sobrang hirap nag-ano siya, nag OFW. Pero kasi siyempre sabi sa 3 years, 3 years siya naging welder sa barko po. So sabi niya, ginawa niya yung live good para maka-for good na po dito sa Pilipinas, no? Pero bago po siya mag-abroad, naka 10 years pa siya, 'di ba? 10 years employee. 10 years employee siya dito sa Pilipinas. Pero talagang God is good kasi nakilala niya nga si Live Good, kaya nag-for good na dito siya sa Pilipinas. Ipakilala ko na po siya, no? Siya ay binata pa siya. Available pa daw siya. So, papakilala natin si Coach Christian Vinloan. Sorry. Pakbakpakan natin ang ating coach speaker na si Coach Christian Vinloan. Welcome po. Ayan. Maraming salamat, Coach Ging, no? Grabe. Palakpakan naman natin si Coach Ging, no? Sa ating napakagandang host, no? At napakasipag, no? Napakasigasig. Alam mo, road to gold na rin yan, si Coach Ging, no? Ayan, no? Bago ang lahat, habang may oras pa, no? Medyo maaga pa naman, no? Pakisuyo na lang. I-send natin yung ating mga link sa ating mga business partners, sa mga GC. Lalo i-check nyo po yung mga leaders nyo, yung mga downlines nyo kung wala pa dito. Kasi itong ituturo ko sa inyo, natutunan ko to, bago pa ako mag-start kay Livegood, natutunan ko na siya. Then, ina-apply ko na talaga siya. Kaya, totoo lang, di pa naman talaga ganun kalaki yung kinikita ko dito, di ba? Pero, pag natutunan mo to, advance ka na. Yun yung masasabi ko. Kasi, maraming mga, di ba, mga matatagal na sa industry, meron yumaman talaga kumita. Pero ang sabi nila, natutunan nila, nasaan daw? Yan. Dito matututunan yun kung bakit. Masasagot yung mga ganun. Pwede, ano nyo muna, mga partners, coach, kalat natin din. Shoutout ko din po muna kayo, no? Yan. Pwede ba palakpakan naman natin, no? Send ng heart emoji dyan sa comment. Sa ating napakagaling, no? Napakasigasig, napakagandang ating host, si Coach Ging Midolar, di ba? Ayaw niya daw ng Coach Jolita, di ba? Kasi yun daw yung pinapagalitan siya ng kayang mama, ano? Yan, Coach Ging. Salamat po, Coach Ging, sa pagpakilala, no? Shoutout lang natin, no? Sa ating ultimate queen, kay Mentor Jana, di ba? Napaka-sipag, di ba? Kay Coach, kay Coach Innovator, kay Coach Arnel Panim, no? Kay partner Alma Escasinas, no? Ito, maaga mag-join sa mga to. Kanina nakita ko na agad eh. Kay Coach Christine Alongkaya, ayan, no? Kay partner Dylan. Pwede po kayo magpa-shoutout dyan para ma-shoutout ko din kayo, no? Huwag kayo mahiya. Ay, ako lang to. Di naman po ako,
Di ba ako nangangagat? Mukha lang. Ayan. Yan, kay Dailin Prado. Shout out po kay Emily Lariosa. Yan, good morning po sa inyong lahat dyan and good evening, lalo na sa Middle East. Yan, kay partner J. Villarreal. Yan, laging laman ng Zoom. Partner Larry. Partner Lilio. Reklamado. Yan, mga nakakabisado ko talaga yung mga pangalan. Mabilis kasi din ako makamemorize ng name. Yan, si partner LK. Ay, hindi ko pa masyadong ano. Hindi ko. Parang middle ano lang, no? Parang initial lang. LK. Partner. Yan, kay Coach Lydia Bibas. Kay Ma Lindy Tanala. Yan. Shoutout po sa inyo mga parts. Kay partner Mapeg Gabasa. Yan, kay ito, leader ko sa ano. Sa Middle East. Kay partner Michelle Sandaran. Ohayo gozaimasu. Good morning. Yan, kay Coach Mildred Ubatay, di ba? Coach yan sa ibang bansa din. Kay Coach Spars Lekit, di ba? Kay partner Ranzel. Ay, si partner. Yan, partner Rosalinda Santiago. Partner Samya Simpal. Yan sa Eagles Empire, no? Kay Coach Doder. Di wala kay Coach, ano yan? Coach Ernesto Labareño, no? Yan, so siguro. Ayan, shoutout sa all participants, no? Na 25,000 na nakikinig sa atin. No? Yung mga hindi ko na shoutout dyan, no? Shoutout sa inyong lahat, no? Yung mga coaches, partners, comment din din kayo dyan para mabasa ko bago tayo magsimula, no? Yan, so magsisimula na ako. I-share ko lang yung aking screen. Sino po dito yung naka-attend? Yan. Pa-type naman me. Sino naka-attend kagabi ng training? Yes, pa-type naman ng me. Para makita ko naman kung sino naka-attend ng training kagabi. Sa DMW, yung kay Coach Rex Campana, di ba? Kasi maganda yung topic doon eh. Madami ako natutunan doon talaga kagabi. Kaya mahalaga talaga na nag-attend tayo ng training. Kung kaya. Coach Christine. Good morning mga coaches and business ka-partners. Guys, morning watching here in Kuwait. Yan, shoutout sa iyo dyan, no? Coach Christine. Ang sipag niyan. Lagi Yan, alam nga, nag-join siya kagabi. Gigigil yan. Ayan, no? Let me share my screen, no? Share ko lang yung aking screen. Ito, pag natutunan nyo to, ano na to, lifetime asset. Habang buhay nyo na itong dadalhin. Kasi ako hanggang ngayon, dala ko to eh. Ito talaga yung mga naging foundation ko. Excuse me. Share screen lang tayo, no? Ayan. Share screen. Ayan, so... Ba't lumaki? Kita nyo na ba mga partner, coach? Ayan. Miss, special mention ka pa, coach. Kaya nga, ano, lagi tayong special mention ni coach. Nakikita nyo naman po, malinaw naman, no? Ano lang natin. Yan. Then, tama, malinaw. Pa-type naman, mga parts. Kailangan ko lang din na, nag-i-interact tayo. Para naman ganaan ako magturo, di ba? Mag-share ng ating mga learnings na. Ito, promise, magagamit nyo to. Kung matutunan nyo talaga, makuha nyo yung meaning. Itong slides yan, nagpapasalamat ako sa may-ari ng slides. Hindi po ito sa akin. Iniram ko lang po yan kay Coach Santi Valenzuela po ito. Kung kilala niyo po siya, yung Elevate Spear, Team Elevate Spear. Nag-diamond po yan. Diamond rank na po yan. Then, shares ko lang yung screen ko para makita niyo. Makapagsimula natin. Excited na ba kayo lahat? Parang hindi naman kayo excited, no? This is Irex Campana. Guess kagabi. Excited na ba kayong lahat? Pakitype naman po dyan, mga parts, mga coach. I am excited. Parang naman, di ba? Makita ko kung tutuloy pa natin to. Para maganda to, marami ako nagsasabi sa inyo. Madami kayong mapupulot, madami kayong mababaon sa buhay. 'Di ba? Lalo na yung mga OFW. Lalo na yung mga dito, yung mga may utang, compound ka sa utang. Makakatulong to. Ayan, I'm excited. Tayo ko muna, baka hindi kayo excited. Sayang naman yung tutuloy natin to pero wala naman kayo magagawa. Ako yung speaker. Tutuloy talaga natin. I'm excited, coach. Yan, kay partner Michelle Sandaran. I'm so excited, coach. Yan, kay Christine Alongkaya. Yan, kay Coach Lydia Bibas. I'm so excited. Alam mo, nagpaturo pa akin to si si Coach Lydia. Pag gusto niyong paturo, okay lang, approach niyo ako. Walang paturo. Basta free ako, tuturuan ko kayo. Si Coach Ging Milyar. Wala na, sila lang excited. Ilan tayo dito? No? Ilan ba tayo dito? Yan, shoutout sa 28 million, no? 28 million.
Yan, no? Wala na ba? Sila lang yung mga excited. Ang munti naman ng mga excited dito. Okay na siguro yun, no? Yan, sisimula na ako, no? Enjoy nyo lang yung pakikinig. Kung busy, may ginagawa, di ba? Isalpak nyo lang yung headset. Tapos ilapag nyo yung cellphone. Kahit naririnig nyo lang ako. Wag lang gawing pampatulog, ha, yung boses ko, ah. Wag nyo akong tulugan. Ito talaga magagamit nyo. Promise. Eh, masasabi ko din na natutunan ko talaga to. Kaya andito ako ngayon. Kung nasan man ako ngayon. Saan ba ako ngayon? Yan, nakapag-for good tayo, di ba? Nakauwi tayo galing Japan. Yan, so magsimula na ako, no? Ayan. Yan, so andito tayo ngayon sa your personality can transform your future. Bali yan, kay Coach, Coach Santi, kaya 4 PM, 4 AM naman ngayon. Ganyan lang yan. And sabi nga, di ba? Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. Di ba? Yung mga pinaniniwalaan natin, di ba? Parang iniisip natin. Makukuha daw natin yun. Ano man yun, kahit ano man yun. Basta naniniwala ka. Kaya ano yan, kay Napoleon Hill. Yan, personal development is a journey, not a destination. Di ba? Yung personality development, yung halos yung ginagawa natin dito eh. Tuloy-tuloy daw yan, hindi yan yung pag nakarating ka na doon, titigil ka na. Ano daw yan, journey, hindi siya destination. Dream big, di ba? Libre lang mangarap eh. Lakihan mo na. Mamaya, malay mo to pa rin. Tapos ang pangarap mo, sobrang liit. Di ba? Develop yourself. Yan, di ba? Napakaganda talaga nitong industry natin na ginagawa natin ngayon kasi nade-develop yung sarili natin. Then, unleash your potential. Yan, yung mga tinatago yung talents. Di ba? Kung meron man, di ba? Ilabas na yan. Yung mga nasa loob natin, di ba? Napipil nyo yan, yung nasa loob nyo. Di ba? Yung gusto nyo talaga parang sumabog, yung mga burning desire, di ba? Play well with others, di ba? Hindi lang naman, yan, kahit, cross lines mo yan, or leaders, yan. Play well with others. Di ba? Play to your strengths, yan, yung mga kalakasan mo. Dapat, di ba? Kung alam niyo yung parable of talents, di ba? Enjoy the process. Masaya ba? Happy ba tayo sa proseso na pinagdadaan natin ngayon? Malungkot ba tayo? Yan, enjoy nyo lang yan. Alalahanin nyo lahat ng lungkot, lahat ng sakit. Alalahanin nyo po. Ayan, share your gifts with the world. Di ba? Yan yung parable of talents, di ba? Alam niyo yun, yung parang merong talents, tinago, iisa na lang dahil merong talents yung parang shinare niya, di ba? Kahit yung isang talents na lang, parang kinuha pa sa kanya. Yun yung kwento ng parable of talents, di ba? Tapos yung may talents, parang lalo pang dumami or nadagdagan. And grow your greatness by testing yourself. Dito, sinusubukan tayo. Tulad nito, sinusubukan tayo, di ba? Learning and improving, di ba? Yun, lagi tayo natututo, tapos nag-i-improve tayo. Pasok po yan sa tinatawag na growth mindset. Learning tsaka improving. Dapat natututo tayo tsaka nag-i-improve po. Ayan, so magpapakilala muna ako. Nandito tayo sa motivational training. I'm Coach Christian Binluan, Live Good full-time coach po. Wala na po akong ginagawa sa buhay ko, ito lang po. Businessman, di ba? Financial literate. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. It's all about financial literacy. Former OFW po ako from Japan for 3 years, no? Di na po ako tumagal doon kasi nakita ko na eh. Kaya mong computein yung bukas eh, yung future eh. Let's say 2 years ako doon. Kinumpute ko na po yan. Gusto mo ba yun? Or tignan mo lang din yung kasama mo dyan. Kung gano'n na siya katagal. Masaya ba siya? Tanungin mo siya. Ano bang meron siya? Ganun. Kung gusto mo yun, ituloy mo. Pero kung ayaw mo, baguhin mo yung ginagawa mo. Or kung may opportunity man, di ba? Hindi ko lang naman sinasabing ito lang yung opportunity. Pero ito yung pinaka nakita ko talaga. Welder by profession, no? Yan, welder po talaga ako. Hindi lang halata. Yung uniform ko before yan, yung pang talaga, pang trabaho, di ba? Sobrang kahit mainit na yung suot mo. Yan, dalawa, magpapatong ka pa ulit para lang hindi ka mapasok. Yan, tignan yun yung suot natin ngayon. Di ba? Yan, no? Hindi na tayo hindi naman sa pero yun nga, may choice ka eh kung gusto mo magbago. College dropout po, di ba, sa hirap ng buhay. High school graduate sa hirap ng buhay po, di ba? Hindi na ako nakapag-aral din. Kasi first sem pa lang, nag-drop out na ako, di na ako pumasok sa school kasi walang pambayad sa tuition. Nagtatrabaho pa lang that time yung kuya ko. Dizer siya, I think, sa
Pure gold. Ay, nabanggit. Yung nagbanggit ng mga ano yun. Ayun, di na kaya eh. Trabaho na talaga ako nun. 18 years old, nag-start na po ako full-time trabaho. Service ko. Yan, ayun, tama po yung sabi ni Coach, 10 years employment po ako. Kasama na po pala dun yung sa Japan. 10 years yan to. Kasi 18 ako nag-start eh. Yun yung may contract na. Kung walang contract, yung iba baka higit pa sa 10 years. Kasi bata pa lang tayo. Nagbabanat na ng buto eh. No? Mukhang hindi lang tumangkad talaga. Hindi lang nabanat. Ayan. Ayan. So, yan. Yan, no? So, sino ba dito? Itanong ko yung sino ba dito yung may mga utang? Or bound sa utang. Huwag kayo mahiya, i-comment natin para malaman natin, di ba? Huwag kayo mahiya, hindi yan kinakaya. Ang gagawin natin dyan, susolusyonan natin. Di ba? Ako, ano din, family ko, lubog din talaga kami sa utang, nag-abroad ako. Bago ako nakapag-abroad, Japan, dami naming utang. Dami naming utang. Tapos, alam ko nun, ano eh, nag-loan pa ako sa home credit. Kasi wala talagang mapairaman. May dami na nagpairam, kaso kulang, di ba? Kasi wala nga nito. Pero pag ipa-comment naman po dyan, sino ba yung may mga utang? Huwag tayo mahiya kasi ano natin yan eh, di ba? Hindi naman masama mangutang eh. Pero dito, tuturuan ko kayo. Sino bang gustong matuto? Parang wala ata. Yan, shoutout sa inyo. No? I-ano nyo lang, i-comment nyo lang, me, di ba? Wala naman, di naman nila yan mababasa. Ako coach, bago nag-abroad, nag-utang pa. Yan, i-ano nyo na lang dyan, naka-direct message naman. So, babasahin ko kasi mahalaga to, dapat accept nyo. Di ba? Kailangan tanggap nyo kung may utang tayo or wala, or meron man. Kailangan tanggap yan. Tingnan yung stat. Ayan, may mga listahan dyan, no? Nakalista ba kayo dyan? Sa mga, ayan, biyari utang. Hindi ko alam kung anong lingwa ito. No? Pero ayan, may mga utang, di ba? Ay, utang. Di ba? Sa tindahan. Sino yung mga lista dyan? No? Ayan, so yun, yung pag-uusapan natin yan. To be successful in business, you must learn 3 management skills. Di ba? May matutunan kayo dito mga skills. Yung una, yung paano nyo minamanage yung cash flow nyo. Yan, kung paano nyo rin minamanage yung tao nyo, kung meron kayong ina-handle na leaders or kung meron kayong mga traditional business, di ba? Paano nyo ina-handle yung tao nyo? Matututunan nyo yan dito. Manage your time. Yan, yung time management. Paano nyo naman manage, lalo sa mga OFW. Sobrang busy na yan. Tulad ko nun, pagka talaga, gising, ligo agad. Commitment talaga eh. Kahit inaantok ka pa, gising. Ligo agad, di ba? May ano pa, kain. Trabaho na. Pag uwi, ano ka pa eh, magluluto ka pa eh. Then attend ka ng Zoom, di ba? Yan, paano natin na ma-manage yung time? Yan. Yan, welcome to our personality development training. Yan, financial literacy, cash flow. Yan, pag-uusapan natin yan. It's all about cash flow. Kung paano ba dumadalo yung pera, di ba, sa atin, yung lumalabas tsaka pumapasok. Di ba? Ayan. Yan, purpose. Ano bang purpose nyo? Purpose natin dito. Yung tong training na to, di ba? To get you out of ano ba yung D, coach? Yan, yung debt. Di ba? Parang debt. Di ba? Debt. Parang ano may sound familiar, no? Debt. Parang gano'n natin yung pronunciation niya. Debt. Makalaya sa pagkakautang, di ba? Kaya tinatanong ko sa inyo kanina kung sino yung may mga utang. Walang masama dyan. Pero I hope makatulong to, di ba? Balang araw. Coach, salamat kasi nag-training ka. May natutunan kami. Yeah. Kasi ito, applicable talaga. Nagagamit ko talaga. Ayan. It's all about debt. Mahigit pong pinagbabawal ngayon ang mangutang. Natuklasan pong may nakukuhang sakit na amnesia. Kasi sino dyan yung may mga pinautang, di ba? Hindi na kayo kilala. Karoon ng amnesia, di ba? Ako may mga utang sa akin, hindi ko na din babanggitin. Pero as long as naman na nagko-connect sila, di ba? Pero ano yun eh? Ano rin yun, parang stress din yun eh. May utang ka, di ba? Ang hirap bayaran, di ba? Tama ba? Hirap matulog. Pag may utang ka, iniisip mo eh. Oo, yung iba, nagkaka-amnesia na, iba, nag-aaway pa eh. Yan, di ba? Yan, nag-post ka na. Ano to? Nag-post ka na naman ng mga bagong gadgets at lugar na pinasyalan. Pero yung utang mo, di pa din mabayaran. Walang himala sa taong makapalang mukha. Grabe, no? Di naman wala masama sa bumili ng gadgets o namasyal ka. Pero ang masama, di ba, yung pinangutang mo pala. Sino tinatamaan dyan? Tapos ako dito, tinatamaan ako dito dati kasi
naalala ko nun, may bumasyal ako sa ano eh, lugar ng ex ko, no? Oo, ano pa ako, nag-loan pa ako sa SSS. Dati na yun, dati pa yun. Yan, walang himala sa tao makapal ang mukha. Di ba? Ilo-loan pa natin, iutang pa natin, di ba? Para lang, ano, di pa rin mabayaran. Di ba? Pero dahil dito sa, ano, natutunan ko, di ba? Bayaran na lahat. Ipon muna bago porma, di ba? Ipon daw muna bago porma, di ba? Ayan, so, yan, pangalawang purpose natin, to get you out of, ano ba? Yan, stress. Excuse me. Makalaya sa pagkabahala from stress, di ba? Yun, makapagpahinga ka na ng maayos, hindi ka na stress. Pag may, di ba, pag may utang ka, hirap matulog eh. Ano yan eh, emotional stress yan, masakit talaga yan. Minsan masakit yung ulo, mainitin ng ulo natin, di ba? Tama ba? Lalo pag walang pera, di ba? Stress talaga yan. Pero pag ano ka na, dito, makakalaya ka na sa stress pag natutunan mo to. Ako, coach, may utang na loob. May utang na loob. Yan ang pinakamahirap bayaran. Ha? Bukod sa pera, yan ang di kayang bayaran talaga, yung utang na loob. Oo, promise. Mahirap yan bayaran yung utang na loob. Ito, coach, nagka-amnesia na. Yan, comment lang din kayo dyan pagka nakarelate kayo or tinatamaan. Mas maganda yung i-accept natin na ay, isa lang yan eh, either magbago ka or magstay ka. Diba? Kung yung ano man tayo ngayon, kung nababago man tayo, accept natin yung change kasi walang permanente sa mundo kundi pagbabago. Nagbago na ba siya? Ayan, so ayan, kapag nangutang ka, magbayad ka ng tama sa inutangan mo. Dahil siguradong mayroon din siyang pinaglalaanan ng perang hiniram mo. Maya ka, nako. Maya ka naman, naku po. O, di ba? Na-experience nyo na ba yan? Yung gusto mo talagang tumulong, gusto mong magpautang, pero wala ka din. After mong magpautang, ikaw naman yung nawalan. Sino naka-experience dyan? Di ba? Meron namang utang sa'yo, di ba? Pinautang mo. After naman, ikaw nagka-emergency, ikaw naman wala na gamit. Sino naka-experience dyan? Na-experience ko po yan, di ba? Ako kasi sobrang, hindi ko naman, ano talaga eh, maawain po talaga akong tao. Mahilig po talaga ako magpautang, lalo na nung nasa Japan ako. Marami akong natutunan. No, di ba? Yan, no? Mga iba. Yan, salamat sa pagta-type, no? Sa pag-i-interact, no? Mas maganda yung nag-i-interact tayo kasi magigising talaga tayo, di ba? Oh, yan, so next tayo, yan. Ba't? Huwag kang sabi ng sabi. Ito sa mga familiar kayo dito, di ba? Ako, iniiwasan ko to hanggat maaari. Huwag kang sabi ng sabi na wala akong pera. Yung word na wala akong pera, powerful yan. No, sinabi mo wala kang pera, powerful yan. Baka layuan ka ng grasya. Totoo yan, power hanggat maaari. Oo, di ba? Wag po. So, sino mahilig magsabi niyan? Oo, kasi powerful ang bibig. Madalas kung ano sinasabi natin, nagkakatotoo eh. Sabi pa nga, mapapalad ang mga mapagbigay. Ay, grabe. Ako, coach, sobrang kong bait, nagka-amnesia na. Sino nagka-amnesia, coach? What you say is what you get. Oh, di ba? Tama talaga eh. Oh, di ba? Kung ayun, wala akong pera. Pag sinabi mo wala akong pera, wala na, di ka na nag-iisip eh. Magandang sabihin mo, paano ba ako magkakapera? Di ba? Kahit piso lang, pera pa din yan. Piso. Kung walang piso, di mabubuo yung 1,000, di ba? 9,999 lang yan, kulang pa din ng piso. Wala pa rin 1,000. And iwasan po natin yan, no? Sabi tayo nang walang pera. Then, ito, yung pangatlong purpose natin, to get out of B. Ano ba yung B? Yan, bandage. Di ba? Parang pagkakatali. Makalaya sa pagkaagapos. O, di ba? From bondage to freedom. Di ba? Meron tayong freedom. Di ba? Ayan. Di ba? Pagdating ng pagtanda natin, di ba? Meron tayong freedom. Ito ayon sa SSSS to, no? Social Security System, no? Yung 45% umaasa sa kamag-anak, 30% umaasa sa lipunan, 23% umaasa sa sariling lakas. Di ba? Konti lang po ang malaya na hindi umaasa sa iba. 2%. So saan mo gustong mapabilang diyan? Di ba? 8.1 billion something na ang population ng mundo eh. Buong
mundo eh. Yan, saan nyo ba gusto mapapilang dyan mga coach, partners? Comment naman kayo, baka gusto nyo sa 45. Gusto, sino bang gusto, walang masama eh. Mas maganda ito na nade-determine nyo, na alam nyo kung nasang kategory kayo, di ba? Kasi doon ka gagawa ng action. Mahirap naman na hindi mo tinatanggap sa sarili mo. Kailangan natin tanggapin to. Acceptance, yan nga, di ba? You shall know the truth and the truth shall set you free. Sabi ni Coach Ferdinand. Bakit nakabisado ko yun? Kailangan, alam natin yung katotohanan, then tanggapin natin yung katotohanan, then mag-take action tayo. 45% umasa ka mag-anak. Marami akong kakilala niyan. 30% umasa sa lipunan. Marami akong kakilala niyan. 23% umasa sa sariling lakas. O marami rin akong kakilala yan. 2% malaya na hindi na umasa sa iba. Marami rin akong kakilala niyan. Ayan, sino ba? Yan, ang nangutang coach. Nag-amnesia ng nangutang. Painumin niyo po ng Live Good. Supplements natin. Brain and cognitive function para maalala nila. May pera, pero tama lang sa allowance. Oo. Oh. 'Di ba? Pag gusto niyo ba ng sobra? 'Di ba? Iba kasi yung tama lang eh. Dito tuturuan kami paano magkaroon ng sobra. Sa 2% coaching spillover. 2%. O, di ba? Coaching spillover waiter, saan sila diyan? yung, oy, yung di naman masama mag-spillover waiter, basta umorder kayo ng products. Pero ang masama, spillover waiter na tayo, then inaaway pa natin yung apply natin kung sino nag-invite sa atin, di ba? Sabi mo si apply, hindi nag-i-invite eh. Di ba grabe yung ano, no? Ito na lang, pinakamabilis. Kung ang upline mo hindi nag-i-invite, paano kanya na-invite? Kung ikaw nga nahihirapan eh, invite ka, di tulungan mo yung upline. Kasi nasa proseso tayo, lahat yan, pagdadaanan. Lahat, I believe, pagdadaanan, lahat ng hirap, pasakit, pero worth it pag nakarating ka sa finish line. Yan, di ba? Yan, dami mo kilala niyan. Next natin. Natututo ba? Natututo ba kayo? Na-type naman dyan kung natututo, no? Ilan lang atang natututo dito. Kasi ito, lifetime asset nyo to. Lifetime matututunan nyo to. Oh, natututo ba diyan? Open cam naman yung iba para makita natin. Tingnan nga natin. Sino ba yung mga natututo? Grabe, ang dami palang natututo, no? Partner Eddie, yan, partner Gemini Anggot, ayan, si partner Rian Torre, partner Ranzel, di ba, kahit may ginagawa, namamlansya pa ata. Yan, si partner Jay, Villaruel, yan, Rosalindo Santiago, partner Larry, partner Alma Escasinas, partner Lilio Reclamado. Yan, nandito na tayo sa purpose na sunod, Mario Villaspir, partner Mario pa. Coach Lydia Vivas, partner Manuel, yan, partner Mariam Bago, partner Ging, Coach Ging Midolyar, yan, partner Danny Midolyar. Oh, dalawa yung Midolyar pala, oh. Yan. Then, yan, no, shoutout sa inyo, no. Pa-comment naman dyan kung natututo ba. Mahirap kung ako lang yun. Ako, natututo din ako. Oh, promise. Kasi pag may nag-share, hindi lang isang natututo. Dalawa po. Yung nagsasalita, tsaka yung nakikinig. Nagtatrabaho para pang bayad utang dito na kay Live Good Source Income para matapos ang utang. Yes, isa to sa mga way. May explain ko yan. Yes. Ayan, kay Coach Anibel, kay Michelle Sanda. Yes, Coach. Kay Coach Lydia. Yes, learnings. Yes, Coach. Minsan tatamaan din. Masarap makinig, Coach. Kung tinatamaan tayo, mas maganda yan. Mas maganda ako. Gusto ko lagi akong tamaan eh. Kasi gusto ko kasi kinokorek ako. Pag kinokorek ako, ibig sabihin, may mali. Then huwag tayo magalit or matakot na kinokorek tayo. Kasi ano bang gusto mo? Hindi ka mag-grow, hindi ka magbago, walang mangyari. Kasi kung ano man yung gusto mong makuha, di ba? Ang tagal mo nang di binabago yung pananiwala mo or principles mo or mga mindset ganun. Kailangan baguhin talaga natin. Kasi dito sa industry natin, sobrang ganda, tinatama yung tayo, di ba? Tinuturuan tayo, professional kaya tayo dito. Mahal kaya to yung course na ginagawa natin. Yung iba nagbabayad pa eh. Sa mga ganito, may bayad nga to eh. Totally lang, di lang ako naningil eh. Charot. Oo, may ano to. Dito basta-basta yung skills na tututunan talaga. Hmm. May bayad pala yan, coach. May TF ka pala. Hindi, libre lang. Madalas naman yung mga bagay na libre, yan talaga yung ano eh. Libre na lang umatin ng training. Yung iba hindi pa maka-attend. Ansin nyo. Ibig sabihin, wala silang nakita. Or busy sila. Busy sila sa mga ibang bagay na hindi naman productive. Yan, to financial F. Ano ba yung F, coach? Yan, freedom. Kalayaan, di ba? Magkaroon ng kalayaang financial. Yan, from bondage to freedom, di ba? Yung pagkakatali mo. Meron ka ng freedom na, ayan, merong travel, yung kasama yung family mo.
dahil pera, di ba, meron kang sasakyan, then meron kang ito, pasyal-pasyal lang. Sa taas, merong swimming pool. Meron kang freedom kasi meron ba kayong kakilala, sabihin natin, nag-tour sa ibang bansa, di ba, gumala or namasyal sa ibang bansa, pag-uwi, freedom daw yun, pumasyal sila sa ibang bansa pag-uwi. O, nakasanla na yung ATM, di ba, hinahanap na yung, may freedom, saglit lang, pero ito, parang, di ba, may financial freedom talaga, yung di, nagbakasyon kayo, di mo inaalala yung gastos. Lalo pag kakain kayo sa restaurant, yung freedom na yan, yung financial freedom, kakain kayo sa restaurant, saan kayo nakakatingin? Di ba? Sa kaliwa or sa kanan? O, masasabi mong may financial freedom kapag kumakain kayo sa restaurant, nakatingin ka sa kaliwa. Yun na, hindi mo na tinitignan yung presyo, lalo pag may nagustuhan kang dress. Sa mga babae, baka lalaki tumitingin ng dress. Sa mga babae po, sa mga lalaki, mga shoes, di ba? Mga, di ba? Oo. Pagkakit, sabi mo, ang ganda. May nakita kang dress. Ang ganda ng dress. Di ba? Sa mga babae po. O, pagtingin mo ng presyo, ang ganda ka sa dress. Di ba? Pagtingin mo ng presyo, ay, pangit pala. Di ba? Pangit pala kasi pagkita mo ng presyo, magkano? Ang mahal pala. Yung tinatawag na financial freedom. Yung matigdan mo yung isang bagay, mabili mo agad. Hindi. Kasi gusto mo. Gusto mo eh. Kaya mong bilhin. Meron, yung tinatawag na meron ka ng ano, financial freedom. Makapag-travel ka, hindi mo inaalala yung budget, kung magkano yung gagastusin. Hindi yung travel kayo, magbaon pa kayo ng ulam, adobo. Hindi mo na, okay na yung tipid, pero iba to eh, financial freedom. Sa ngayon, siguro, yan, matututunan talaga natin magtipid, mag-save, di ba? Pero pagdating ng time, financial freedom ka na. Yan, tandaan na hindi laging sa ibang tao manggagaling ang tulong. Kailangan ay tulungan mo din ang sarili mo. Yan, sino mga breadwinner dyan na ano, tulong ng tulong, lalo sa family nila. Again, guys, walang masama ah. Don't get me wrong here, walang masama sa pagtulong. Ang tanong, ilang taon ka na bang tumutulong sa family mo? Kung may pinupuntahan yung pagtulong mo, I think dinadala nila sa business or something. Pero kung sa mga luho lang, di ba? Hindi naman masyadong ano, di ba? Kailangan, ang unahin mo muna, tulungan, yung sarili mo. Di ba? Kasi pagtapos ng gabi, ng araw, kailangan sarili muna natin tulungan natin. Kasi paano tayo makapagbigay sa iba kung tayo mismo kulang nga? Di ba? Yung tinabi ko nga kanina, yung nagpautang. Tapos at the end of the day, nagkaroon ka ng problema, ikaw din kailangan mo din ng pera. Sabi nga, di ba? Sometimes you need to be selfish in order to be selfless. Tulungan mo muna yung sarili mo. Kailangan nag-uumapaw ka muna kasi pag ang baso na lang or timba, pag napuno yan ng tubig, di ba apaw yan? Doon ka na makapagbigay. Lahat ng nasa paligid mo, kaya mo nang tulungan, kaya mo nang bigyan. Kasi meron ka na eh. No? Tandaan na hindi laging sa ibang tao manggagaling ang tulong. Kailangan tulungan mo din ang sarili mo. Yan, tulungan po natin yung sarili natin. Yung ginagawa po natin ngayon, pagtulong po. Sarili natin. Nag-i-invest tayo ng learnings, ng knowledge. Yan. 5 stages of financial literacy. Yan talaga yung pinaka-topic natin ngayon, di ba? Yung cash flow. Yan, yung kung may mga naintindihan na kayo doon. Yan, kailangan learning talaga. Natututo tayo, knowledge, di ba? Yan, sa pag-aaral, sino dito yung ako, bumalik talaga ako sa pag-aaral eh. Aral dito. Di ako masipag mag-aral noon. Pasok lang ako ng pasok eh. Basta nung high school, basta pumasok ka lang, papasa ka eh. Oo, basta pumasok lang po. Pasok lang ng pasok. Pasa ako nung kaso lang mga grades ko. Puro palakol. Ako po yung mahinang estudyante lang po. Hindi po ako ganun katalinuhan. Hindi po ako madalas masali sa top. Isa lang ang nasabit kong medal eh, sa parents ko eh. Sa magulang ko nung pag-graduate. Isang ano lang yung nakalagay dito. Isa lang po ang nakalagay, parent. Di ba? Pero, medal eh, parent, di ba? Yun lang, wala. Ang saya, di ba? Yan, learning, knowledge, di ba? Ilang taon na ngayon na pag-aaral, K to 12 na eh, di ba? 12 years. Tapos college pa, 4 years. Yung iba, nagka-masteral degree pa, 3 years. Wala pang kita yun. Dito kay Live Good. Di ba? Learning, knowledge tayo. Kailangan, learn muna tayo, learning ng learning, bago tanggalin yung L, earning. Hindi pwedeng earning muna bago ka matuto.
Pwede naman sabay, pero hindi pwedeng nauuna yung earning mo, nandito yung learning mo, nasa baba. Kailangan una lagi ang learning, follow lang yung earning mo. Kasi mabigat yan. Ako nagsasabi pagka nauna yung earning mo. Pero walang masama yan, basta ihabol mo yung learning. Hanggat maaari, yung learning nasa unahan. Learning, then earning nasa ilalim. Sunod yan. Di ka pwedeng kumita ng higit sa nalalaman mo. Kaya learning muna tayo. Yan, sunod na yung earning. Then, siyempre, pag kumikita ka na, pakonti-konti, makukuha mo na yung pangarap mo. Yung mga dream mo, di ba? Yun, no? Grabe, lumabas yung dalaw sa laptop. No? Kunin ko nga. Ayan, no? Ayan, ako hanggang ngayon nakapokus pa sa mga kapatid ko, coach. Yan, ang bait talaga. Ang bait naman ni partner Jay. Ako, coach, tagal na sa abroad, laipon. Kaya nag-leave ako para someday maging financial freedom. Ito, coach, maraming tulong to pag naunawaan mo to. Tama, coach, learning before earning. Yeah, kay other girl on par, coach. Learn muna. Magmadali tayo mag-learn. Kasi ang earning papalo yan. Kung ano mang kinikita mo, pwede ka kasing masira ng kinikita mo. Pag di mo kayang hawakan, masisira. Oh. Oh, maano niyo yan, pag nauna yung earning, masisira kayo, mahihirapan kayo, mabibigatan kayo. Mas maganda na nauna yung learning, kaya mong i-handle. Kaya mong magturo. Di ba? Yung mga teacher, di ba, nag-aaral naman muna sila bago sila magtrabaho, bago kumita. Learning muna. Yan, savings. Kailangan mag-decide ka na mag-savings ka. Kailan ba yung huli kang nag-decide na mag-iipon ka na? Di ba? Tuwing ano yan eh. Ayan, tuwing New Year's resolution, mag-iipon na ako. Kailan ba nat kailan ba natin sinabi na mag-iipon na tayo? Savings decision. Di ba, mag-iipon na tayo last year? O, kahapon? Di ba, hanggang ngayon, may ipon na ba tayo? Lagi lang namin sinasabi, di ba? Lagi yan ang sinasabi, mag-ipon, mag-ipon, mag-ipon. Di ba, may ipon na ba tayo? Yung iba excuse po. Iba nakapag-start na mag-ipon, di ba? Budgeting. Kailangan marunong din tayo mag-budget. Ayan, pwede nyo po ilista. Kung saan papunta, di ba, yung mga budget nyo. Tubig, kuryente, bills, iba mga expenses, padala, o luho kung meron ka. Excuse me, kung meron ka, di ba? Reward mo yung sarili mo. Budgeting. Kailangan nababudget. Ano talaga yan, namomonitor natin. Alam niyo ba yung yung parang ano yun? Parang hindi natin alam na wala na pala yung pera natin. Sumahod tayo mga ilang linggo. Hindi natin alam saan kaya napunta yung pera ko. Tapos nag-iisip ka na, no? Hindi mo na mahanap. Di ba? May ganun, hindi mo na maisip kung nasaan na ba yung pera. Ayan, shoutout sa 41 million viewers natin. No? Madaming pang nag-join, no? Sali, no? Maganda tong lifetime asset to. Hindi to nababayaran ng pera. Hindi to nabibili ng pera. Ito matututunan nyo dito. 5 stages of literal finance. Ayan, financial literacy. Ayan, kaya ayan, all about investing, destiny. Ayan, yung tinuro ni Coach Rex Campana, Diamond Rank kagabi. Di ba, may mga ang dami siyang company, pang 8 company niya si Live Good eh. Madami siyang natutunan kasi more on nag-invest daw siya sa mga sasakyan, di ba? Ang dami niyang sasakyan. Lagi siyang nagpapalit ng sasakyan every 6 months. May natutunan siya doon kasi ang car, depende yan kung magiging asset mo or liabilities mo. Depende yan kung paano ka mag-isip, kung magagamit mo. Yan, destiny, that alam mo. Pwede kayo mag-invest. Kaso, mag-ingat kayo. Kailangan aralin nyo rin. Mamaya ay pag-uusapan din natin about yan kung nasa ang quadrant yan. Investing. Mga dahilan, bakit merong mahirap. Ano ba mga dahilan yan, coach? Yan, basahin natin. Kayo na po magbasa. Di ba, magastos. Di ba, mga magastos dito. Ako, magastos din ako. Maluho. Ako, maluho din ako. Sino ba dyan? Aminin natin kasi kailangan natin nalalaman kung nasa na tayo eh. Then, dun mo malang mababago pagka tinanggap mo na. Ano yung sinabi ko kanina? You shall know the truth and the truth will set you free. Shall set you free. Maluho, katamaran, poor work ethics, mabisyo. Sino yung mga may bisyo dito? Si Coach Christian po, di naman sa, wala pong bisyo. Panchichicks lang. Wala pong bisyo, Coach Christian. Di po ako nagiinom, di po ako nag-iossi. Matagal na ako nag-decide. Kailangan mo lang mag-decide. Dati pa sa,
Hindi ako tagal na ako nag-decide kasi madalas ko tinitignan yung malayo na agad. Hindi yung ngayon lang. Madalas yan sa una lang naman maligaya eh. Sa una lang naman masarap eh. Dahil sisingilin ka niyan eh. Kasi nagbabago na yung may mga bisyo dito. Oo. Ano yun yan? Ano bang maganda? O yosi, alak. Di ba? Oh, yung pangiinom, okay lang paminsan-minsan. Pag may okasyon, pag may birthday, pag may handaan, lahat na lang na okasyon, di ba? Pag may anniversary, o mansary, walang masama. Pero depende sa inyo kung ano ba yung gusto nyo. Gusto nyo ba maging healthy pagdating ng araw or gusto nyo naka-wheelchair o sinisingil na kayo ng ano? Sabi nyo, hindi coach. Yung iba nga, wala naman bisyo, nasagasaan, patay. Di ba? Oh. Pero kung mabubuhay ka ng mahaba, di ba? Mas maganda na yung healthy. Hindi yung nabuhay ka ng matagal na naghihirap ka. Dahil sinisingil ka ng mga bisyo mo nung ginawa mo nung kadalagan, kabataan. Yan, mahilig mangutang. Yan, utang na naman coach, utang na loob. Ipinanganak na mahirap. Oo, pinanganak ako mahirap. Ako mahilig din ako mangutang dati, pero wala akong bisyo. Ito, meron akong work ethics naman ako, hindi naman ako for work ethics. Katamaran, oh, yan, minsan hindi rin natin maiwasan, 'di ba? Kinakampihan natin yung katamaran, 'di ba? Sa pagising pa lang ng umaga eh, 'di ba? Nakakatamad na gumising eh. Pero kailangan mong lumaban eh. Ay, kulang sa edukasyon, yan. Ako, kulang din naman ako sa edukasyon. Pero, nag-aaral ako ngayon. Hindi naman porket na hindi ka nakatapos. Continue lang naman eh. Choice mo pa din naman kung gusto mo magpatuloy. Cultural traits, yan. Yung mga nakalakihan natin dito sa, ano, di ba? Pinas. Yan, may mga comment na tayo na ganda ng topic. Kulang sa edukasyon, kaya dito tayo natuto sa Zoom. Yan, opo, dito talaga tayo matututong. Ako, kulang din naman ako sa edukasyon. Ano lang, college dropout lang po ako. Pero, natututo tayo. Wag natin daw yung sarili lang. Kasi nag-grow tayo eh. Minsan yun, daming mayayaman, di naman sila nakapagtapos. Meron naman mayayaman din na nakapagtapos. Pero depende lang din yan sa'yo. Di naman yun basihan na nakapagtapos ka or hindi. Depende yan sa'yo. Kung malaki ba yung pangarap mo, kung lahat ba ng hirap na pagdadaanan mo, tutuloy ka ba or pinakamadali kasi, guys, coach, partners, pinakamadali kasi sumuko. 'Di ba? Sa lahat kung nahihirapan ka yung pinakamadali sumuko. Yan ang wag yung gagawin. Pangarap nyo eh. Pangarap nyo yung nandito eh, nakataya eh. Hindi naman to pangarap ng apply nyo, hindi naman to para sa apply nyo. Ito yung para sa'yo eh. Pag nakuha mo yung pangarap mo dito, yung bahay na maganda na gusto mo, sakyan na gusto mo, ang tanong, si apply ba ang sasakay? Si coach ba ang sasakay? Titira? Ikaw naman. Mm. Kaya may merong tanong, no? Upline lang daw ang kumikita dito sa negosyo natin. Well, darating din yung time na upline ka. Paano kung ganun yung isipin sa'yo ng downline? Darating ang time, upline ka din. May invite ka dito, upline ka na. Kahit isa, dalawa lang, upline ka na din. Wrong mindset kasi yun na yung upline lang daw ang kikita. Pero dito, yung downline, mas malaki pa yung kita sa upline nila eh. Bakit? Depende yan. Sa nilalagay na time, effort, even money. Commitment kasi yan eh. Wrong mindset kasi yung ganun na pag-iisip. Hindi ako sasali dyan, kikita ka eh. O di wag ka sumakay ng jeep para di ka makapunta sa pupuntahan mo kasi kikita yung driver. Mindset lang talaga. Paano mag-isip ang tao. Oh. It's all about mindset. Perspective, di ba? Two ways. Depende sa pag-intindi. Masipag. Oh, yan. Ano ba 'to? Hindi ko mga dahilan bakit merong mayaman. Oh, bakit 'di ba? Merong mayaman, merong mahirap. Sila mayaman ang mga magulang, may negosyo, may pang-pinansyal na nakaalaman, 'di ba? Eh, yung mga mayaman. Sino ba mayaman dito? Maraming natang mayaman dito eh. Ako, graduate elementary lang bago nag-decision na lumuwas ng province. Dahil sa hirap ng buhay pero wala tuloy buhay pero tuloy ang pangarap po. Yan, tuloy lang tayo. Hanggat buhay tayo, meron tayong pag-asa. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa, partner J. Yan. Kulang edukasyon pero hindi binabase ang pagtatapos ng pag-aaral. Diskarte lang ang labanan. Yan, diskarte or diploma, di ba? Diskarte or diploma, mga partner. Ano bang pipiliin nyo? Kahit elementary ka lang, basta marunong magsulat at magbasa. Yan, foundation lang naman. Mamaya, ano yan, makikita nyo ano ba talaga ang school, ano ba ang tinuturo ng school, maganda ba ang school. Mamaya, may pipili akong video. Sana mamulat kayo, marirealize nyo dito. Maganda yan, foundation. Foundation, marunong ka magsulat, marunong ka magbasa.
O the rest, search mo sa Google, ano ba ibig sabihin ng knowledge, ng wisdom, ng power. And ano na ngayon, information age na ngayon. Nasa iyo na lang kung paano mo kukunin. O, nasa inyo talaga. Choice na, meron tayong choice. Binigyan tayo ng choice. Di naman tayo hayop na ano, instinct lang yung binigay. Meron tayong pag-iisip, free will. God given us free of choice. Kung gusto natin magbago, pwede. Hindi naman tayo puno eh. Di ba? Nandyan lang eh. Kahit saan natin gusto pumunta, pwede. Tayong Visayas, Luzon, Mindanao, pwede. Choice mo eh. People are poor because they do not invest. Oh, mahirap na yung tao kasi hindi sila nag-invest. They invest too little or do not invest at all. Maliit lang or hindi talaga nag-invest. Itong ginagawa natin nito ngayon, parang investing na rin to. Nag-invest kayo ng learnings. Knowledge. May sinabi nga si lolo ko, no? Lolo ko si Warren Buffett. Sabi niya doon, the best investment you can make is investment to yourself. Diba? Yan yung di mananakaw eh. Yung invest mo sa sarili mo. O invest ka ng ano, pwedeng manakaw eh, alahas. Diba? Ang sabi niya lang, pinakamaganda mag-invest sarili mo. Cellphone, pag nawala, wala na. Invest mo sa sarili mo. More on mga invest, iba mahal, yung iba mura, yung iba nagde-depreciate yung value, depreciate, di ba nagmumura, yung iba naman nagmamahal. Kailangan, dito, ituturo ko sa inyo paano nyo makita kung liabilities or assets ba yung ginagawa natin. They have too little to invest, di ba? Maliit lang. Ito nga yung live good, maliit lang invest natin, 3K lang. Di ba? 3K, napakaliit. Bili mo lang yan ng bagong cellphone, bagong sapatos. Pang libre mo ng alak, ubos yan 3K. Because there is little investment, there is little profit. Pag maliit lang investment, maliit lang yung profit. Dito I live good. Wala akong masabi. Kaya nag full time talaga ako. Ang liit ng investment, pero yung profit natin, depende sa'yo. Depende sa knowledge mo. Depende sa gigil mo. Depende sa gusto mo. Binigyan tayo dito ng blank check. Blank check. Ikaw bahala kung magkano gusto mo ilagay after 2 years, 5 years, or weekly, kumuha ka. Wala naglilimitas dito sa atin. Ganun kaganda itong negosyo natin, di ba? If your vision is for a year, plant rice, oh, di ba? Magtanim ka doon ng palay, pag pang taon lang yung vision. If your vision is for 10 years, oh, magtanim ka ng puno. If your vision is for a lifetime, oh, magtanim ka ng tao. People, di ba? Tao. Ano ka, build relationship. Kasi itong multi-level marketing industry, ito is all about relationship sa tao. Hindi tayo pera-pera lang. Yung pera, kikitain. Yung pera, madaling kitain eh. Pwede mong kitain yan eh. Diyan sa regular day job sa work. Pwede mong kitain. Pero ito, lifetime eh. Yan oh. Ito, sa mga si uncle ko to eh. Ay, si Papa Jim Ron. Yan, si Papa Jim Ron. You don't get paid for the hour. You get paid for the value you bring to that hour. Sa oras, di ba? Hindi daw tayo binabayaran, di ba? For the hour. Binabayaran tayo base sa binibigay natin na value sa oras ng pagtatrabaho. Bakit mas mataas ang sinasahod ng doktor kumpara sa isang konduktor? Di ba? Kasi mas malaki yung nabibigay na value ng doktor eh. Mas matagal sila nag-aral. Yung buhay, di ba? Value yan. Yung konduktor. Di ko naman dinidiscriminate na. Baka may konduktor dito magalit sa... don't get me wrong. Ang ano lang, ino-compare ko lang. Bakit binabayaran tayo base sa value na binibigay? Bakit sumasahod ako ng ganun sa Japan? Ano ba yung value? Mahirap yung trabaho, welding sa abroad. Oh, yung iba 20K dito sa ano. Kailangan na realize din natin. Binabayar. Tsaka anong kailangan natin gawin? Pataasin po natin yung value natin sa pag-i-invest sa sarili ng learnings, ng knowledge. Kasi binabayaran tayo base sa value na binibigay natin. O kung yung value mo, minimum mo, yun lang di babayaran sa 8 hours. Yun yung value mo eh. O yun yung value ko dati, nung service crew ako, binabayaran ako for 66 ata a day. Yun yung value ko, kasi yun yung value ko. Yun yung nabibigay ko sa oras na pagtatrabaho ko. Kaya doon ako binabayaran. Kung magkano yung binabayad sa'yo ngayon, kasi yun yung value mo sa oras na pagtatrabaho. Kung ano yung binibigay natin value sa marketplace, yun yung kapalit. Yun, you don't get paid for the hour. You get paid for the value you bring to that hour. Yan, mula kay Papa Jim Ron. Isa yan sa mga virtual mentor ko, guys. Kaya bakit ako ganito? Iba na. Pag mapapansin nyo, parang din na iba na eh. No?
Pero wala kumpara sa iba, bata pa tayo. Financing your business, saan makakakuha ng puhunan? Yan, self-financing, di ba? Through loans, pwede kayong mangutang, pero hindi kayo pinopromote. Meron kasing mga utang na good debt, tsaka bad debt. Kailangan maalam kayo, hindi yung pwedeng basta kayo sunggab ng sunggab. Salary, di ba? Pwede rin salary nyo, sahod nyo. Yan, financial literacy. Yan, tignan nyo ito, gripo, di ba? May lumalabas na euro. Ayan, cash flow, di ba? Dito na tayo sa cash flow. Sana nag-take down notes kayo, no? May natutunan ba kayo, mga partner, coach? Yan, baka iba. Maganda to, promise, kasi lifetime asset to. Nakatulong sa akin to. Bakit ako nakapag-for good? Di ba? Kahit di naman pag ganun kalaki yan yung kinikita ko. It's all about this. Natutunan ko to, financial literacy. O, pag natutunan nyo ito, advance kayo sa lahat. Yan, kay partner Michelle, partner Zobay, partner Manuel, partner Geminengot. Yan, pa-on cam naman tayong iba, para makita ko kayo, partner Eddie, partner J. Berialwell, o partner Larry, partner Lilio, yan. Take down notes kung kaya nyo, screenshot, pwede rin. Yan, kay Coach Evelyn, heart. Grabe, thank you po, Coach. Partner Mariam, yan. Take down notes kung maaari kasi mahalaga to, hindi to basta-basta. Kasi galing to kay itong slides na to, galing to kay Coach Santi. Alam nyo ba na natagal na rin siyang multi-level marketing? And millionaires din yan, mayaman din yan, laki din ang kinikita yan. Kaso daw, nasaan? Nasaan napunta? Yun na yung, lahat tayo dito yayaman, lahat na magtutuloy, lahat na magtatrabaho yayaman kay Live Good. Tanong lang, saan mo dadalhin yung pera? Oh, kasi yung iba, yung sa kanila, hindi ko naman sinasabi na mawawala tong Live Good, kasi believers talaga ako ng Live Good, lifetime to, hindi talaga tumawala. Pero yun nga, yung sa kanila, di ba? Hindi life habang buhay doon na ano sila nandun sila sa top Dumating na binatot sila sa baba. Then yung lahat ng pinaggastosan nila, yung cash flow nila, kung saan nila pinunta, ito yung tuturo ko sa inyo. Habang wala pa, kasi paano mo masasabi na kaya mong i-handle yung 1 million kung yung 1,000, 100,000 hindi mo ma-handle? Paano mo masabi makapagbigay ka ng maliit na halaga? Ay malaking halaga kung yung maliit na halaga hindi ka pala makapagbigay. Guys, kahit maliit pa lang yan, discipline yan. Discipline yan kahit maliit pa lang yan. Pag lumaki yan, parehas lang naman yan eh. Oh, what can you say? 'Di ba na kaya mo i-handle yung malaking pera, yung maliit na pera nga hindi mo mai-handle. Hindi ko alam kung saan napunta. Familiar kayo doon pagkasahod? Hindi mo alam, hindi mo na ma-compute saan ba napunta? Saan ba ba't nawala? Nawala lahat. Parang siya. Di ba? Oh, okay, cash flow na yun. Cash flow. Yan, kay Coach Sandy to yan, Team Elevate Sphere. Hiningi ko to sa kanya kasi nakapakinggan ko to sa kanya. Yan, cash flow. Refers to the incoming and outgoing of cash. Tumutukoy ito sa pagpasok at paglabas ng pera. Oh, nagets niyo naman, Tagalog. Diba? Paglabas at pagpasok, yun po yung cash flow. Pagdaloy, paglabas, pagpasok ng pera. Pagpasok sa loob ng bulsa, paglabas sa loob ng pulsa. No, incoming, outgoing, cash flow, paglabas, pagpasok. Labas, pasok. ng pera. Di ba? In Ayan. 1997, So may when I video. released Panoorin Rich mo Dad, natin. Poor Dad, that book caused a bit of an upset because I said, your house is not an asset. So in today's world, if you want to be rich, you have to know the difference between assets versus liabilities. One of the reasons so many people are struggling financially today is simply because they're calling their liabilities assets, such as your house is not an asset, your car is not an asset, and things like that. So very simply, when I was a young boy, my rich dad taught me, he says, you have to understand a financial statement. So this is an income statement, this is a balance sheet. Now this is overly simplified. He says, what creates something to be an asset is very simply assets, cash flow money into your pocket. And a liability takes money from your pocket. So for most people, their houses are not assets or liabilities because every month it takes money to live in that house. Even those who say, well, I don't have any debt on my house, I paid it off. Look, you still have insurance, you still have upkeep, you still have maintenance. So let me explain this. If this is a house and I rent the house out and every month it's putting money in my pocket more than my expenses, then that house is an asset. Now, that very same house, if it goes unrented or somebody trashes it or whatever they do, that very same house can be a liability. So a house can be an asset or a liability, depending upon the most important word in business. It's called cash flow. Once again, if cash flows into your pocket, it's an asset. If cash flows out, it's a liability. I'm not saying don't buy a house. I'm just saying don't call a liability an asset.
And that's what makes the Rich Dad Company different. Ayan, so kamusta? Anong masasabi natin doon sa video? Di ba? Anong masasabi niyo doon sa video, mga parts, mga coach? Anong masasabi niyo daw sa bahay? Di ba? Natututo po ba? Patype naman po dyan kung natututo. Learning, patype naman po dyan. Paano natin tutuloy ito? Wala pa lang natututo. Sayang naman. Di ba? Type naman dyan, mga partner, coach. Learning. Di ba? Kung natututo tayo, ano yung natututo yan, no? Sinong makapagsabi ng bahay, yung bahay po, walang masama. Sabi niya, hindi niya sinasabi na bumili kayo ng bahay or wag kayong bumili. Ang sinasabi niya doon, ang matatawag mo ba dyan, asset ba or liabilities? Depende sa yun. Depende sa gamit yung bahay, asset or liability. O, di ba? O, yun. Depende yan. O. Yes, learnings. Di ba? Kung natututo tayo, di ba? Learning, buy is liability. O. Pero pwede siya maging, sinabi doon, di ba? Pwede siya maging asset. Diba? Pagka pinaparentahan mo. Pero hindi naman yung sinasabing huwag tayong bumili or nasa sa atin pa din naman yan. As long as kaya naman natin, di ba? Okay naman, meron naman tayo na depende pa rin yan sa inyo. Wala naman dito nagsasabi sa atin na huwag kayong bumili o bumili kayo, wala. Decision nyo pa din yan. Basta alam nyo lang. Ang tinuturo lang dito, kung matututunan nyo dito kung ano ba yung isang bagay, asset ba yan or liabilities. Nasa inyo po yan. Ayan, kailangan tinitimbang nyo rin. Asset, liabilities, di ba? Asset and liability management. Mitigating risk, di ba? Associate with mismatch of asset and liabilities. Kailangan natitimbang natin. Mamaya, may mga chart dito. Tuturo ko sa inyo kung paano malaman yung asset and liability. Ayan. Asset is anything that gives you income. Yun po yung matatawag nating asset. Ayan. Nagkakaroon tayo ng income. So this is the cash flow pattern of an asset. Ayan. Mula sa assets, nagiging income mo. Nagdadala ng pera. Ang pera papasok, hindi palabas. Yan po yung asset. Pagka ang asset natin, bibigay ng pera, magiging income natin. Diba? Yun po yung asset. Kakaroon tayo ng, tulad ng ano ba yung mga sample ng asset? Yung mga passive income, yung mga negosyo. Di ba, kunyari, yung gold. Di ba, tumataas yung value ng gold eh. Yung mga luxury brands. Yung mga Rolex. Yung mga asset yan. Kasi tumataas po yung value ng mga yan. Yung mga properties. Yan, yung mga apartment, pinaparentahan, asset po yan. Then mamaya, meron naman dyan ano natin. Ito pa yung liabilities. It is anything that causes you to spend. O, yan yung mga, yung chart din. This is the cash flow pattern. Pwede nyo pong i-screenshot. So, mabilis ako di ba? Yan, liabilities. Then, papunta sa expenses. Nakita nyo, palabas. Ang pera, papalabas. Basta anything na asset, yung nagpapasok ng pera sa bulsa nyo, yun yung asset. Pagka palabas lang, papuntang expenses, yung liabilities, yun po yung liability. Pagka ang pera, papalabas sa bulsa nyo, pera palabas, liabilities po yun. Pero, yun, tuturo ko rin, kasi nakadepende talaga yan kung ano yung bibilin mo. Kung saan papunta. Pero yan po, yung liabilities. Kung palabas ng palabas yung pera mo dyan, di liabilities yan. Wala namang bumabalik sa'yo. Dito kay Live Good, matatawag ko to na asset. Active income kasi tinatrabaho pa natin, pero time will come. Kapag establish ka na organization mo, malaking grupo, magiging passive income po ito. Tuturo kayo mamaya. Yan, next tayo. Spending. Yan, yan, yun nasa ano. Pagtingin niya ng wallet niya, Di ko lang sabi niya. Yan, yung asset is best for investment. Tama. Lupa, asset is money generating machine. Yan, tama po, partner. Yung nag-generate ng income. Determine which of the following is an asset. To, kailangan ko ng interaction. Aalamin nyo kung ito bang nakalagay. Asset ba or liabilities? Yan, yung car. Ano ba yung car? Yan. Kailangan nagpa-participate kayo, nag-i-interact kayo. Ano yung ba yung car? Asset ba or liabilities? Pwede kayo mag-type dyan, mababasahin natin. Di ba? Kailangan nag-i-interact tayo kasi at least matatama, di ba? Magtatama tayo kung ano ba yung tama or mali yung pagtingin natin. Kasi madidetermine yan dito.
Malalaman natin. At ako, hindi ko rin naman alam yan. Natututo din ako. Pero natutunan ko na yan noon pa. Simula nung nag-invest ako sa sarili ko. Yan, liabilities. O, di ba? Alam na pala natin eh. Di ba? Ang gagaling alam na natin eh. O, di ba? Car, liabilities. O, but sa business, car is asset. O, tama po. Coach Evelyn. Depende pa rin sa'yo eh. Kung ano eh. Depende pa rin talaga sa'yo. Pero, yan, dito nakalagay. Depende talaga sa atin. Kasi kung car, di ba, katulad niyan, pwede tayo maglabas ng car, pwede natin maging asset yan. Tama. Pero yan, yung house, ano ba yung house? Yan. Yung house, ano po ba yung house? Di ba sinabi naman na kanina, yung food. Di ba, a piece of, yung car, liability. Di ba, pagka-check asset. Yung car, depende pa rin sa atin. Pwede siya maging asset kung sa pang-negosyo. Pero kung sa pang-forma lang, pangyabang lang, di ba? Para lang, para lang magpasikat or magpa-impress sa ibang tao, di ba? After ma-impress, wala na yung car mo, wala ka ng pera. Di ba? Liabilities po. Depende pa rin. Pero for me, liabilities. Pero depende sa, sa'yo. House, yan. Food. Di ba? Liabilities po yung mga yun. Yan, a piece of land. Di ba? Yung properties o asset. Apartment being rented out, asset din. Cellphone, gadget. Liabilities. Pero itong cellphone, gadget, pwede rin maging asset. Kasi dito sa ginagawa natin, may laptop ako, may cellphone ako, pwede yan. Depende sa'yo. Pero kung ano lang din, pang ano mo lang din, hindi mo naman pang negosyo, liabilities yan. Yan, taxes, di ba? Clothes, credit, di ba? Television, di ba? Investment, yan, asset. Farm, asset. Insurance, ano yan, liabilities. Yan, so alam nyo na rin, no? Di ba? Ang gagaling na natin, no? Piece of land, asset talaga. Kaya liability, depende sa tuition kung saan mo gagamitin. Opo, tama talaga. Sinabi rin coach ni partner J. Coach Evelyn. Yung car, depende. Tsaka itong yung cellphone. Depende yan yung car tsaka cellphone. Kung saan mo, kung gagamitin mo sa negosyo. Kasi gamit yan sa negosyo, lalo dito sa atin. Asset versus liabilities yan. Asset, items of value. Di ba? Yung mga ginto. Assets yan. Yung mga properties. Business own the items. Generate revenue for the business. Pwede nyo i-screenshot para pwede nyo ma-review or pwede kayo mangingi sa akin ng slides. Provide long term. Galing to kay Coach Santi Valenzuela. Kasi in-email ko siya nung nakita ko. Ako kasi pumapasok ako kahit saan. Basta may training, may link, pasok ako kasi lagi ako may matututunan dyan eh. Isa lang naman daw sikreto ng mga mayayaman eh. Pag tinanong nyo sila, hindi nila alam. Then malalaman na nila. Pag nila. Hindi sila pansinin, hindi sila yung fixed mindset. Mas masarap kausap minsan yung mga yung mayayaman. Kasi hindi pero iba-iba naman, merong mahirap, merong mayaman, 'di ba? Merong mayaman na mahirap kausap, 'di ba? Merong mayaman na madaling kausap. Provide long-term benefit to the business. Liabilities, debts the business owes to another entity can be used to purchase assets. Pwede yung liabilities, pwede pambili para maging asset. Tulad niyan, yung car, bilhin mo, 'di ba? Liabilities una. Pwede mo siyang bilhin para maging asset. Depende, 'di ba? Depende sa iyo kung ano ba yung goal mo talaga, maging asset siya. Yung bahay pwede naman kasi maging paupahan mo, assets na 'yan. 'Di ba? Una, liabilities, binili mo. Doon kikita ka, assets na. Ginawa mong rentahan. May help finance business operations are an expense for the business. Yan po. Then next time. How we make money, yan, cash flow quadrant. Dito, madidetermine nyo kung nasan na kayo. Ang goal ko lang dito sa inyo, ang goal ko lang din, mapunta sa kanan. Yan, active tsaka passive. Nasan ba tayo ngayon? Di ba, nasa active tayo. Yan, yung iba, may mga ako, wala nang trabaho. Kasi, di ba, hindi na ako bumalik sa Japan eh. Nag-decide ako. Pero hindi ko pinopromote na mag-resign kayo or mag-for good Kailangan nauunawaan nyo. Kailangan meron kayong knowledge. Yan. Active employment. Diba? Yung sumasahod ka yan. No work, no pay yan eh. Employment. Diba? Ito yung B. Passive sa business. Merong negosyo tulad ng Jollibee. Diba? Business yan eh. Mayroon yan si Tony Tan Cakchong. Tony Tan Cakchong ba kung tama ako? Tony Tan Cakchong. Self-employed. Ito yung mga self-employed. Yung mga professional. Yung mga lawyer, doctors, 'di ba, engineer, 'di ba? Yan, yung mga yung may-ari ng tindahan. Traditional business. Masasabi mo pa rin yan na hindi talaga siya business. Masasabi mo yan na business pagka hindi ikaw yung nagbabantay.
Pag wala doon yung oras mo sa tindahan, di ba? Hindi ikaw yung tumatao, business yun. Pero kung ikaw yung nagbabantay, self-employed ka doon. Ikaw yung nagbabantay, oras mo yun doon. Kasi pag matawag mong business, passive income, ibig sabihin, kahit wala ka doon, tulad ng may-ari ng Jollibee, di ba? Wala naman siya doon, pero kumikita siya. Yun po yung passive income, passive. Kumikita siya, wala siya eh. Tanong ba, pagpasok mo ng Jollibee, yung may-ari ba? Baka hindi pa natin nakita yung may-ari ng Jollibee na nandun eh. No, passive income yun. Pero sa self-employed, madalas to yung mga doktor, yung mga high paid na trabaho. No work, no pay din yan. Kasi, kunyari, walang pasyente, walang ano, di ba walang sahod? Or walang, kunyari sa mga dentista, nagpapagawa ng ano, walang magpapaano ng ngipin. Oh, magpapaayos, magpapabrace. Wala silang kita. Self-employed, oh, walang kaso, wala ring kita. Self-employed po ang tawag doon. Ito mga business. Leveraging na to more on yung passive income. Kahit wala nang effort yung may-ari, kumikita siya. Dito, nag-effort. Kailangan pa ng time. Singleness. Yan, investor. Yan, ang goal natin, di ba? Kung sino dito mga nasa kaliwa. Oh, dito, halos, dito sa Live Good, itong ginagawa natin, masasabi ko ito self-employed muna. Kasi nagbibigay pa tayo ng time eh. Pero time will come pag nakapag-invest ka na dito ng learning, wisdom, knowledge, lahat ng mga ano, yung magiging passive to. Nagiging passive. Paano? Eh, marami ka ng organization, marami ka ng leader na duplicate. Na-transfer mo yung vision mo sa kanila, yung knowledge mo. Di pwedeng ikaw lang magaling, dapat may transfer mo yan. At dapat hanggat maaari, mas magaling sa iyo yung downline mo. Dito, kailangan. Kung mas magaling sa iyo yung downline nyo, magpasalamat kayo. Leverage ka na eh. Passive income na yun. O, magtrabaho siya, di may kita ka. Passive income na yun. Masasabi. Di mo na kailangan turuan. Ka magagalit or maano yung pride mo. Passive income na yun. Nagkaroon ka ng leader sa ilalim mo. Be grateful. Oo, sa una maliit. Di ba? Lahat ka nang nagsimula sa maliit. Yan. Then investor. Yan, investor sa mga stock market, real estate. Di ba? Nag-i-invest sa mga partnership. Di ba? Ako nandito na ako sa investor eh. Secret lang. Oo, nandito na ako sa investor. Hindi naman ganun kalaki kasi share ko lang din sa inyo, natanggap ko yung lansam ko, yung pera ko, nasa ano yun. Ay, hindi ko na yun sabihin dito. Baka maano tayo. Oh, pero dito, focus muna ako sa ano, self-employed. Dito, ito yung ginagawa natin. Then magiging passive yan. Saan ba kayo? Saan ba? Pa-comment naman. Di ba walang masama dyan? Yes. Lahat yan, pagdadaanan natin eh. Stepping stone yan eh. Employment ako, self-employed, dito ako ngayon, then magiging business, sunod, magiging investor. Diba? Ito nga yung halos yung kwento ni Coach Rex Campana kagabi. Investor. Nag-i-invest na siya. Ano yung ini-invest niya? Bumili siya ng lupa. 5 yun. 5 lugar binanggit niya. 5 lupa. Diba? Eh, si Coach Fernan bumili ng resort. Possible yan dito kay Live Good. Possible yan. Yan yung nakita ko talaga. Kaya ako nag-decide. Hindi ko sinasabi na mag-resign kaya. Wag ngayon. Kasi ano ngayon, Tuesday. Saka gabi na dyan sa ibang bansa. Bukas na lang. Si Coach talaga. May employment and self-employment. Di ba si partner Zobay, may mga gold investment. Tama, yung gold investment yan. Yung father ko, binilan ko ng gold eh. Huwag nilang isanla. Palaki ng palaki ang presyo nun eh. Yun, kasi nakikita ko na eh. Ano ba yung investment? Ano ba yung ano? Ano lang yan, parang delayed gratification, postponed gratification. Oh, sacrifice now, enjoy later. Ano bang gusto mo? Enjoy now or suffer later? Dito, ilang taon, bigyan mo lang to 5 taon na pag-sacrifice. Yan, so na-screenshot nyo naman na, no? Yan po yung cash flow quadrant kay Robert Kiyosaki sa lolo ko. Si Papa Jim ron, no? Ay, wala. Tapos, more on kay Robert Kiyosaki kasi ito eh. Kung sino ba dito yung nakabasa na nung libro niya? Yung Rich Dad Poor Dad. Sino po ba dito? Meron po ba nakabasa na ng Rich Dad Poor Dad na libro ni Robert Kiyosaki? Yan, no, nakikinig ko yung partner Janet, di ba? Partner Janet, ano po yan? Partner Emily, yan. Partner Maximo. Ano, sino na po ba sa inyo? Meron na po ba? Nagbabasa po ba tayo na? Hindi po ako nagpo-promote ng libro, ah. Pero kung kaya nyo, basahin nyo po yung, ano, yung Rich Dad Poor Dad kay Robert Kiyosaki. Meron yun audiobook lang sa YouTube. Free lang yun, pakikinggan nyo lang. I think mga 6 hours. Meron doon, 6 hours. Merong English, meron din Tagalog. Oo. Dami kayong matutunan.
It's all about financial literacy. Yan, me. Di pa natapos. Me. Yan. Okay lang yan kasi depende naman yan sa atin. For class of financial status. Saka iba pa rin yung nire-rewardan din natin sarili natin para sa family natin. Pero ngayon, delayed muna ako. Okay, alam ko naman kung saan ako. Yan, bad debt. Bad debt. For class of financial status, yan, bad debt. Paano ba yung ano? Paano ba, bakit ba tayo nagkakaroon ng utang? Yan, di ba mababa yung income, malaking expenses. O, lulubog ka talaga sa utang yan. Sino ba dito yung ganyan? O, maliit yung assets, konting assets, then laki ng liabilities. Sino yung mga, ito, cash flow quadrant to, dito nyo maano yan. Di ba, pagka-income, yan, bad debt. Kaunti ang pasok ng pera, di ba? Pero malaki ang lumalabas. Tendency niyan, magkaka-utang talaga. Di ba po? Yan, madami ang gastos o ang gumagastos. Konti ang nagpo-produce, madami ang consumer. It's all about produce and consuming. Labas-pasok ng pera. Konti ang pasok ng pera. Yun, mababaon talaga tayo sa utang. Bad debt. Di ba, may kasabihan nga, ang hindi marunong lumingon sa pinag-utangan ay hindi na makakaulit kailanman. Yung mga umutang sa akin nun, hindi na sila makakaulit. Kasi whether maliit or malaki, pera is pera. The point na hindi ka na magbabayad sa akin. Wala naman siguro may utang sa akin dito, no? Shout out sa marami akong pinautang. Isa lang natuto na ako. Hindi naman masamang maghindi ka di ba? Kasi kailangan mo din or kasi minsan pinaparusahan tayo kasi problema ng iba, di ba? Mangungutang sila, nakikialam tayo. Palang feeling ko pinarusahan ako kasi yan, lumalapit sila, nangungutang, kabaitan ko, naawa ko, pinautang ko. Iba di na nagbayad, nakaaway ko pa, di ba? Yung di ko inaaway, pautang coach. Send GCash number. Oh, di ba? Ang hindi marunong lumingon sa pinag-utangan ay hindi na makakaulit kailanman. Sino ba? Tama ba, mga part, coach? Isa lang yung nagtatrabaho, ang pamilya ang gumagastos, bagsak talaga. Oh, yan, coach, napil ko din yan. Coach, pautang ng kapugian. Yun, grabe talaga si partner, si Coach Rodney Brembuela. Sana all coach, gwapo. Yan, di na makakaulit kailanman. Di ba? Sino ba na yan? Tama po, coach, relate. Dapat talaga tayo. I-relate nyo po yung sarili nyo kasi mahalaga to na yun na. Pabalik-balik tayo doon, di ba? You shall know the truth and the truth shall set you free. Dapat alam mo yung totoo. Tanggapin po natin, kailangan. Wala po tayong ibang niloloko dito, sarili lang natin. Sabi mo, hindi ako yan. Yung mga tinatapi ko dito, wala po. Wala naman makakarinig sa inyo Or, kayo lang, kausapin nyo yung sarili nyo. Paano yun, coach? Di ba kami baliw nun? Pansinin nyo, mas madaming time nakasama natin yung sarili natin. Mas madaming time nakausap natin yung sarili natin. Kahit sa isip lang. Coach, para naman na kaming baliw niyan. Oo, baliw tayo dito sa pangarap. Tama ba? Manggigil kayo. Maganda to kasi foundation to, hindi naturo ko sa inyo. Kasi madaming multi-level, dito lahat tayo yaman, madaming yumaman. Ang kwento nila ganito. Kumita, nawala yung pera. Kasi hindi sila maalam sa financial literacy. Natuto na sila. Totoo yan, sinasabi ko. Mga napakinggan ko, ganun, kunikwento nila. Di ba sabi nga nila, the best experience is your own experience. But mas maganda daw, yung natututo tayo sa experience ng iba, sa pagkakamali ng ibang tao. Diba? Okay naman yung experience mo, alam mo talaga, pero mas makakatipid ka sa time. Bakit mo pa gagawin? Pupunta ka pa doon, nakapunta na siya, sanabi niyang sarado. Dito ka na sa kabila, sabay na kayo, di ba? Alam niya na yung daan. Diba? Mas madaling, yan, yung mga coach nyo, yung mga coach kami dito, yung mga coach partner uplines. Kami, guide nyo lang. Kayo pa din ang, parang GPS yan, yung mga coach nyo, mentor nyo, GPS yan. Nasaan ka na ba ng buhay? Tatanungin yan. Alam niya kung nasaan ka na. Kasi pinagdaanan namin yan. Pinagdaanan nila yan. Oh. Kung gusto mo mas mabilis makapunta, magtanong ka na sa kanila. Pero depende yan sa coach mo. Kung halos sabay lang kayo, di sabay kayo mag-aral. It's all about trial and error lang naman. Nasa process tayo. Wag po tayo matakot magkamali. Yun lang din yung point ko. Ang pagkakamali kasi, dyan tayo natututo. As long as na hindi naman nakakamatay na pag nagkamali ka, ituloy natin. Paid lang naman Small risk, ganun. Pero yung iba, high risk ako
Oh, mabait kasi tayo eh, hindi kaya magsinungaling wala pera. Yun lang, minsan nag-no din dapat tayo. Oo. O may inaabuso ka na, yes ka lang ng yes. Utang lang na utang sa yan. Oo, inaabuso din ka yan. Ang pinakasakit coach, pinautang mo pag siningil naka-block ka na. Yun, di ba? Grabe naman, tibay, no? Yung pinautang mo tapos pagdating ng singilan sila paglit. Oh, di ba? Relate. Basta yung mga nakaka-relate dito. Tama po yun. Kausapin natin ang cell. Basta sagutin mo din mga tanong mo. Oo. Oo, tama yan. Sagutin mo din yung mga, ikaw lang din, hingi ka ng sign kay Lord. Okay? Pag-pray mo. Bibigay siya ng mga divine, mga pinapakita niya sa atin. Natuto tayo mangutang pag walang source income. Pag may source income tayo, walang utang, nangyayari utang. Pero bakit gano'n? Yung iba, kahit marami ng di ba, nangungutang pa din. Di ba? Depende kasi yan sa taong, depende. Kasi merong mayaman, di ba? Merong mayaman, malaki kinikita, nagkakautang pa din. O meron naman, sakto lang. Pansin nyo, di ba yung mga hindi pa nag-abroad, yung kumikita pa ng malaki, di ba? Nung konti pa lang yung income, kasya naman. Di ba? Pero nung lumaki na, kulang pa, nagkautang pa. Bakit ganun? Money management. Financial literacy po. Dapat po bago magpautang, singilin mo muna para umano sa yung concept ng dapat merong yung tawag dito, yung may ibibigay mo na, kunyari, ibigay mo na yung sakyan, tawag dito, parang partial na ba? Parang makalimutan ko yung tawag doon. Maaling, hindi nga may kasulatan nga kami nung ko, wala pa din. And so next na tayo. Bad debt, for class of financial, para matapos tayo nung oras na. No? Yan. Pero mahalaga talaga to, dapat take note kayo, screenshot nyo. Pwede kayo mingi sa ng slides. Sobrang halaga nito, financial literacy. Sabi nga nila, di ba, yung mga mayayaman na kumita dito. Ito ang pinag-isihan nila. Kasi nasan na? Nasaan na yung kinita nila? Hindi nila alam. Wala, kahit milyon, dami kumita ng milyon, hindi nila malaman kung saan napunta. Kasi more on napunta sa liabilities. Kasi minsan talaga nag-i-enjoy tayo eh. Lalo ako sa Japan, nung bago ako, enjoy ako, bili ako ng bili ng gusto ko. Daming pera eh. Dami talaga eh. Oh, papadala pa ako ng monthly, 50K. O yung sila doon, monthly din. Monthly vacation din, di ba? Ayan, poor, poor. Paano ba to? Ayan. Levels of financial, ayan, paano ba, bakit may poor? Kami noon, lang eh. Hanggang ngayon naman, poor pa din naman kami. Kami noon, sobrang hirap namin, hindi na kami umabot sa poor. 3 lang kami, 3. Di ba, 4? Hindi na kami umabot sa 4, sobrang hirap namin, 3 lang po kami. Minsan nun, 1 kilong galunggong lang, pinagkakasa namin eh. Hindi naman, ako talaga laki talaga ako sa hirap, laki lang po ako sa squatter area. Hindi ko po kinakaya yun, or wala kang dapat ikaya, kasi magpasalamat ka. Kasi kung di mo naranasan yun, hindi ka magsusumikap. Kasi, sipin nyo, pag nakukuha naman natin lahat yung iba, di ba, hindi na talaga kumikilos. Hindi na nagsusumikap. Nakukuha na nila yung gusto nila eh. Bakit pa sila magpapakapagod? Lahat ng hinihiling nila, binibigay naman sa kanila. Ayan, di ba, maliit, pagka poor, maliit yung income, maliit lang the expenses. Then, walang maliit yung asset, maliit lang din liabilities. Wala masyadong income, wala rin masyadong gagastusin. Wala rin pambili ng asset or liabilities. Yan, yung mga middle class, mediocre, kalagitnaan, sakto lang. Di ba? Sino yung mga sakto lang dito? Malaki naman yung income nila, pero yun, malaki din yung gastos nila. Liabilities, paglabas ng pera, malaki din. Malaki lahat. So, pantay lang talaga. Yung kinikita nila everyday, sakto lang. Di ba, merong malaki naman sa sahod. Di ba, kahit malaki rin yung labas ng pera. Halos parehas lang. Meron namang sabihin natin yung kasambahay, di ko naman lang, compare lang. Kasambahay, sumasahod ng 5,000 monthly. Then versus sa nakapolo, pumasahod ng 20K a month. Yung kasambahay, yung pumapasok sa trabaho, nakapolo. Yan, 20K. Magbabayad pa siya ng bills, kuryente, tubig. Di ba? Tapos namamasahe pa, pagkain pa. Yung natitira sa 20,000 niya, monthly, mga lang, 1,000 or 500. Yung kasambahay, sabihin natin, sa loob lang ng bahay, libre lahat. Pagkain, tubig, kuryente, libre lahat. Take away niya yung 5,000. Di ba? Intindihan niyo? Yan, middle class. Income, di ba? Taas nga yung income, malaki din yung expenses.
Malaking liabilities, malaking yung asset. Yan po yung mga middle class. Eto, dito natin gustong mapunta. Sinong gustong mapunta dito sa mga rich? O, masabihin natin, ayaw natin mapunta dito. Think about this, di ba? O, isipin nyo lang po. How is it that rich people stay rich? People still stay rich even if they spend much. Bakit ganun na yung mga mayayaman, sobra sila gumastos, pero mayaman pa rin sila? It is because they are percentage wise. The secret is in the mindset, knowledge between difference of asset and liabilities. Ibig sabihin, meron silang mindset or knowledge. Alam nila yung isang bagay kung asset ba or liabilities. Nade-determine nyo yan. Dito, made-determine nyo yan. Yun po yung tinuturo ko sa inyo. Yun po yung gusto ko matutunan nyo. Kahit ako natututo din eh. Ito, nag-invest talaga ako ng time dito. Kaya nandito ako ngayon. Yeah. Yan, let's example, meron kang 500,000, bumili ka ng cellphone. Anong matatawag niyo po doon? Di ba? 500,000, meron ka 500,000, bumili ka ng cellphone. Anong matatawag po natin doon? Ayan, basahin ko lang yung nag-comment. Yung hindi pa nag-abroad, kasya ang kita pag nag-abroad na, hindi na kasya. Di ba? Nakaka-relate talaga, no? Parang partner, Emily Lario. May ganun talaga. Minsan kasi ini-enjoy natin kasi hindi natin minsan naranasan yung ganda ng buhay na nabibili natin gusto natin. Nag-enjoy pa tayo. Pero marirealize yan kasi ako na-realize ko eh. Marami akong realization nung nasa abroad na ako. Hindi pala porkit nasa abroad ka, malaki yung sahod. Pero yun nga. Pagkalaki ng depende sa'yo. Pagkalaki ng sahod, laki din ng mo. Tinatawag na inflation. Lifestyle inflation, yung pagtaas ng income mo, pagtaas din ng gastos mo. Kasi pansin mo, nung maliit pa rin yung ini-income mo, okay naman. Kaya naman nagkakautang. Yun nung lumaki sahod mo, nagkautang ka pa. Yun pa yung, kailangan live below your means. Or live below, or live within your means, or live below your means. Nabubuhay ka lang, yung sakto lang, yung sa baba mo. Hindi ko naman sinasabi na magtipid kayo na sobra. Or kayo, it's all about financial literacy kung paano nyo yan i-handle. Yan. No? So, pag umutang na 1K, singilin mo agad ng 2K para may pondo pa siyang utang. Si Coach Rodney. Wala ka ganyan. Pwede kang mangutang basta nasa tamang paraan makabayad sa kasi makabayad sa inutangan. Dito, bago kayo magpautang, turuan ko kayo. Kailangan alam niyo yung background ng tao. May trabaho ba yan? Saan niya gagamitin yung pera? Kung sa luho niya lang gagamitin, parang hirap na yan makabayad. Kaya nga nangutang yung tao kasi kapos siya. Then pinautang mo, walang trabaho. Paano ka ngayon babayaran? Mangungutang na naman sa iba. Kung may trabaho sila, minsan iba nagsasanla ATM para makabayad sa utang. Para para ay ng Starbucks. Guys, all financial literacy. Hindi ko sinasabi na tinuturo ko to sa inyo kasi mahalaga to guys. Lifetime asset to pag natutunan nyo, sinasabi ko sa inyo. Kasi depende yan sa pangutang mo. Meron kasing good debt tsaka bad debt. Depende kung saan mo dadalhin yung inutang mo. Mamaya tuturo ko din yan, explain ko din yan dito. Tama coach kasi sa'yo pa lang utang ko din na nandito ako sa Live Good at natuto ng maraming learning at sa susunod na natin ang earnings. Susunod na natin ang tama yan, susunod na ang sahod 20K, ang utang 30K. Di ba? Negative ka pa. Di ba? Kahit na noon nga 10K lang mo, okay lang eh. Ngayon 20K na sahod mo, di ba nagkautang ka pa. Yan tinatawag na lifestyle inflation. Kaya mag-resign na ako sa work ko, magkakasambahay na lang po ako. Ayun, depende yan kung depende yan. Depende yan siya sa Rodney. No. Pero talaga ngayon, pansin nyo, ang hirap na lumaban ngayon kasi ang laki na po ng gastusin ngayon kung papansin niyo magkano lang naman tinaas ng sahod. Yung gastusin sobrang mahal na, kailangan mo talaga na extra income. Diyan na papasok ang Live Good. Doon nga sa business ng boss natin, tinatrabaho natin, nagko-commit tayo ng 8 hours, mahigit. Pinapayaman natin yung boss natin. Ito pa kaya negosyo natin. Yan. Pag ginamit mo po yun sa business, asset po yun. Pero pag sa layaw, liabilities na po yun. Yun, ang galing talaga ni Coach Roy. Yan, tama yan.
Chingitan po ang coach ko about financial literacy. O, di ba? Chingitan pala si coach. Kaya pala, ano talaga eh, ayos talaga eh. Magaling yan. Number one wealth coach yan eh. Nakikinig din ako yan kay Coach Ching, kay mentor, Coach Chingitan. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Di ba? May ganun yan, di ba? Yan, so, yan. Pag 500, meron ka 500,000, bumili ka ng cellphone, ang tawag doon, kurot lang. Di ba, liit lang eh. Meron ka 500,000 eh. Pero, kung meron kang 3,000 pesos, ay 3,000 pesos, bumili ka ng cellphone, ang tawag doon, dakot, wala na natira eh. Then ito, next. Then no money, wala kang pera, nakabili ka ng cellphone, ang tawag doon, utang. Nangutang ka. O, diba? Sino dyan nakarelate? Yan, so levels of financial economic condition. Rich. Ito yung mga mayayaman kung paano yung cash flow nila. Di ba may income sila, laki ng income nila. Yung expenses nila, maliit lang. Then, malaki yung asset. O, maliit lang yung liabilities. Di ba? Eh no, sa rich people, dito nyo, malaki yung income, maliit expenses, maliit yung liabilities. Sobrang laki ng ano. May expenses sila, tsaka liabilities sila, pero di ganun kalaki. Mas lamang pa rin yung income nila, tas asset. Ipapakita rin dyan yung cash flow ng mga mayayaman. Why the middle class struggle? O bakit ba struggle? Kasi nga, yan, malaki yung income nila. Malaki din yung expenses. Konti yung asset. Parang ano lang eh, paikot. Pagpapasok ng pera, lalabas lang. Magkano yung pumasok, ganun lang din lalabas. Wala silang asset eh. Sana natututo. Yan o, mula income, puntang liabilities. Paulit-ulit lang. Rat race yan. They struggle because they quickly spend their income and give into their desire. Ano ba yung mga desire natin? Yan yung mga luho din. Oh, yan. They have a lot of things but has less asset or no asset at all. Oh, di ba? Yung mga middle class. Kailangan na-determine talaga natin. Dito, matututo tayo eh. Hindi ko sinasabing mayaman ako or magaling ako. Ito, hindi naturo. Mamaya, maano nyo naman kung sino nagsabi nito. Yan, nakuha ko kay Coach Santi. Then, in-apply ko sa sarili ko. Then, mamaya may play pa akong video. Pwede kayo doon, pag-focus kayo doon, makaka-relate talaga kayo doon. Yan, di ba? Struggle, liabilities, expenses. Hindi papunta sa asset. Ganun lang, rat race lang yan, paikot-ikot lang yan. Ang nagkakangyari dyan, nandyan ako before, nasa abroad ako, paulit-ulit, wala akong asset eh. Ang laki ng sahod ko, punta sa liabilities, so padala sa Pilipinas, bili ng luho, gastos doon. Malaki ng living expenses doon eh. Minsan ko nga lang din i-reward sarili ko doon eh. Pwede mong i-reward ng sarili mo, deserve ko to, deserve ko to, deserve ko to. Kaka-deserve mo, wala na. Nadagdagan ka na ng edad. Ganun lang. Sabi kasi ng iba, YOLO daw, YOLO. Totoo naman yung YOLO, di ba? You only live once. Pero tandaan din natin na merong yago. Ano ba yung yago, coach? You also grow old. Tumatanda ka. Tumatanda tayo. Yan. So, ayun ba? Bakit ba natatakpan to dito? Ayan, why the rich get richer? Bakit ba yumayaman yung mga mayaman? Ito yung cash flow nila. Di ba? Income, o konti lang yung liabilities, bibili sila ng liabilities. O, papunta, maliit lang yung expense nila, paikot. Then, ang laki ng ano nila, yung ibang income nila, napupunta sa assets, income. Di ba yung assets nagbibigay ng income? Income, asset. O, di pa palaki naman palaki yan. O, padami yung asset mo, palaki na ng palaki income mo. Konti lang yung liabilities nila, o, konti lang yung expenses nila. Kasi mas malaki yung income nila at asset nila. Ano yung cash flow ng mga mayayaman. Oh, mas maganda na pinapayaman mo muna yung loob mo, sunod na yung labas. O, ganun yung ginagawa ko. Nagle-learning muna ako, knowledge, aral ng aral. Then ma-apply mo yan. Pakunti-kunti. Nga sinasabi ko na anong sa tingin mo, paano mo nasabing ma-handle mo ang 1 million kung yung 1,000 pa lang, 100,000, hindi mo na may handle. Dapat sa maliit pa lang, natututo na tayo. Yun yung gusto kong sabihin. Ayan, how they know how to make money work for them. Ayan, yung kung nakabasa nyo na yung libro ng Rich Dad Poor Dad, the rule number 1 po yan ng mga rich people ni Lolo Robert Kiyosaki. They know they know how to make money works for them. Rule number 1, rich people don't work for money, money works for them. Yan, a big percent of their income is put to asset rather than liabilities. They know the difference between asset and liabilities and they buy assets. Yan, alam ko na natin yan. Kaya yung pera ko,
Natanggap kong lump sum, back pay ko. Inalis ko agad sa akin kasi mainit sa akin may pera eh. Ininvest ko agad. Secret na kung saan yun. Then, natuto na ako sa tagal ko ng dami ko ng pagkakamali. Matututo ka na kung saan yung tamang investment. May mga business din ako na ano. Hindi ko na nasasabihin kasi secret na yun. Ayan, ano po ito? Four kinds of income. Earn income, di ba? Yung salary. Income natin. Ayun, meron kayong pera sa bangko, malaki, tumutubo yan. Active income, sales, kung may mga binibenta tayo. Ito tulad ng Livegood, matatawag ng active income sales. Passive income, pagdating ng araw, magiging ano tong Livegood natin, magiging passive income. Mayroong pwedeng investment, yung rental properties, real estate, creating content on social media. Di ba, binabayaran sila mga sa royalties sa mga video na nagagawa nila. Kumikita sila yan. Passive income po yun. Kasi one time mo lang ginawa yung video, may nanood sa YouTube, may nanood, kikita ka din. Paulit-ulit lang yun. Passive income po yun. Passive income po yung halos wala ka ng effort, kumikita ka pa. Itong active income, ibig sabihin, kailangan ng time na nandun ka. Coach, para ka nang nagra-rap. Ayan, nakapollow lang ako kay Chinkitan, pero di ako nanonood. Kaya partner Rian, wala ba na? Huwag niyong follow lang, kailangan nanonood ka. Kailangan, hindi ka lang follower, dapat student ka. Don't be a follower, be a student. Follower ka, tapos student ka. Natututo ka sa kanila. Tama, Chinkitan din ako nakikinig. Di ba? Ang daming mga student dito na ako din naman, kay Chinkitan. Nakapollow lang ako kay Chinkitan. Yung mga bago niya, yung kay Steve C, yung Great Deals e-commerce. Panoorin niyo yun, madami kayong matututunan about negotiating. Nag-ano nga ako doon, take down. Continue, do the right thing in your business, God will prosper you in time, in the right timing. Kay Chinkitan yun, yung email, 500K. Yun na-receive mo, Coach Christian. Ano yan? Maliit yan. Joke lang, Coach Evelyn. 500K. Secret. Chinkitan, din ako nakinig. Yung pera, inalis ko na sa akin kasi mainit yan eh. Kasi alam ko yung asset tsaka liabilities. Ang pera, mauubos yan. Kahit anong depensa mo dyan, kailangan marunong ka umatake. Kung puro ka lang depensa, hindi naman nawawala ang liabilities eh. Yung tulad ng mga bills. Kay Judith, dating yan. Kahit ano pa yan, kung di mo yan umiikot yung pera, mauubos yung pera mo. 7 digits. Secret. Yan, so next time, interview tayo ni Coach Evelyn. Wala na, inano ko na. Dinispatcha ko na. Maybe, titanim yun eh. Tinanim ko na yun. Nandun na ako sa investor. Hindi naman sa pagmamayabang kasi alam ko na to eh. Pero natututo pa din ako. Kasi mamaya may hindi ako alam, di ba? Natututo pa rin ako. Nakikinig pa din ako. Kasi isa sa sikreto ng mga mayayaman, they are all eternal like students. Hindi sila tumitigil na matuto. Kasi ang mundo, di naman tumitigil na maituro sa atin ng mundo eh. Ang mundo, continue na nagbabago. Sabi nga, di ba? English na naman to. No? Sana masabi ko ng mabuti. No? It is not the most intelligent species that survives, nor the most strongest species that survives. It is the one that is the most adaptable to change. Hindi na yung pinakamatalino or pinakamagaling yung nandito sa mundo na kundi yung nakakapag-adapt, mabilis na nakakapag-adapt sa pagbabago, sa pag-innovate ng mundo. Hindi naman kailangan sobrang galing mo, sobrang talino mo. Ang tanong, kung nakakapag-adapt ka ba sa pagbabago ng mundo? Kasi kung alam nyo lang, yung Nokia, tsaka yung Kodak, di ba, magaling naman yung matalino naman yung. Bakit sila nawala? Hindi sila nakapag-adapt sa pagbabago. Kaya sila napag-iwanan. Sabi ng Nokia tayo, wala daw siyang ginawa. Yun, doon pa lang, wala daw siyang ginawa. Hindi siya nag-innovate, hindi siya nag-change. Kaya napag-iwanan sila. Hindi sila nag-adapt sa touchscreen. Sino bang sikat ngayon? iPhone, tapos Samsung. Diba mga nangunguna na ano. Hindi ko yan pinopromote. Let your passive income be greater than your monthly expense. Diba? Yung passive income natin, dapat mas malaki na yan sa monthly na ginagastos natin. Pwede rin kayong mag-aral din kayo paano magkaroon ng emergency fund. Ang daming natuto doon. Simula na nagka-pandemic, di ba? Yung mga no work, no pay. Pandemic, ang daming nawalan ng trabaho. Di ba? Mahigitan ng iyong passive, nakita ang iyong buwan ng gastusin. Tagalog. Yan, so naiintindihan naman natin, no? Yan, so next tayo, bibilisan na lang din natin. Yan, dito makaka-relate kayo dito, no? Mga klase ng sweldo. Yan, makaka-relate kayo dito.
Yan, sibuyas na sweldo. Kapag hinati-hati mo sa gastusin, mapapaluwa ka. Sino ba yung may mga sibuyas na sweldo dito? Ako din. Nung ano, pero ako nung nag-ano pa lang naman, nag-start ako. Ang ATM ko talaga na kay mama. Mingi lang akong baon 100. Oh, yung ATM ko nun, na kay mama yung ano ko. ATM, ganun ako kabait na anak. Yung ATM ko nasa magulang ko. Ako yung binatang may trabaho pero walang pera. Oh, masaya na ako nakakatulong, nakapagbigay sa pamilya. Pampapayat na sweldo habang tumatagal. Pakunti ang natitirang pangkain mo. Sino yung may pampapayat na sweldo dyan? Huwag lang makinig, coach, with take action. Tama. Hindi lang na natututo ka lang. Nag-action ka din. Kasi yun nga yung una, yung decide, yung 4 pillars. Diba? Decide, take action, analyze, then adjust. Don't stop learning because life is never ending teaching. Diba? Grabe talaga yung mga English ni Coach Rodney. Kailangan to si Coach Rodney. Nag-training na rin to kasi madami tayong matutunan dito. Alam ko eh. Take action, aralan. Danas ko yan, sibuyas. Pero thank God may Live Good. O di ba? Ang laki ng natulong sa atin po ni Live Good. Me. O di ba? Meron pa yan. Mapapahit na sweldo. Meron pa yan. No? Magic na sweldo. Konting kumpas lang. Biola. Wala na siya. Parang siya. Coach, iba yun. Di ka sigurado kung kailan ito darating at kung gaano katagal. Malabag yung sweldo. Yun may mga malabag yung bagyong sweldo dyan. Corning pelikulang sweldo. Tinatawanan mo na lang para di ka mabwisit. Yeah. Nakakawala ng inspirasyon. Batong sweldo. Pag nakita mo, nawawalan ka na ng gana. Ito lang sinahod ko. Ngayon, tinatawanan mo para di ka mabwisit. Ayan, whisper. Reglang sweldo. Meron isang beses, isang buwan lang dumating at tumatagal ng 3 araw. Sino mga nakaka-relate dyan? Mga yan. Swerte magiging asawa mo, Coach Christian. Nasa kanya ATM. Ako, hindi na. Hindi na. Kung magkakaroon ako ng, di ba, ng wife, asawa, ano, depende kung sino mas magaling sa amin mag-budget. Magkakaroon ako ng mga rules dyan. Di ba, si ano nga, yung mga presidente, may mga rules yan sila, sa asawa nila eh. Kahit di ako presidente, pero may yan, dapat pag-uusapan naman yun. Kung sino mas magaling mag-budget. Kung mas magaling sa akin, di siya na. Yeah. Ang tanong, mas magaling siya mag-budget. Yan. Siyempre, kumikita ako tapos ginagastos niya lang. Kawawa naman ako nun. Ikaw, gusto mo ba yun, Coach? Kayo ba, mag-decide? Gusto niyo ba yun? Kumikita kayo, laki ng kinikita nyo, tapos yung partner nyo, ginagastos lang, sinusugal, di marunong sa financial literacy, sa paggasto. Wala. Ano lang, negative kayo. Pero kung magaling siya, di sige, sa'yo na lahat, ikaw na mag-budget, invest mo. Kaya hype ako na, hindi na ako masyado nag-iisip, pero marunong naman ako. Yan, ito na, yung papasok na dito yung Live Good. Earn income, salary, di ba? Kung may trabaho man tayo ngayon, meron tayong salary yan, portfolio income, kung meron tayong business, di ba? Kumikita, ikakaroon interest, pera sa bangko. Ito yung Live Good, basta sabi ko yan, active income sales, yan Live Good. Active yan kasi nagbibigay tayo ng time. Nandun tayo self-employed pa. Pero time will come, magiging passive income yan, magiging investment yan, then magda-diversify ka. Yan, time deposit, nag-i-invest tayo ng time dito. Time deposit, time will come, di ba? Business na dito, then Live Good. Paulit-ulit lang yan. Working job. Di ba? Kakaroon tayo ng passive income dito kay Live Good. Yan yung din. Kaya nag-decide talaga ako. Ang mga negosyante, willing yan. Hindi kumita, 3 taon, binabawi pa yung puhunan. Okay, Live Good, magkano na puhunan? 3,000, bawi mo agad yan. Kung tatrabahuin mo, depende sa'yo. Okay, yung iba nga, million nawawala sa mga negosyante. Hindi ka pa negosyante pagka hindi ka pa handang magtrabaho na hindi ka pa kumikita. Yan yung mga negosyante. Nagtatrabaho sila kahit wala silang sahod. Pero once time na nagkasahod yan, kumita na yung negosyo na yan. Lalo nag-click talaga yung business nila, tuloy-tuloy yan. Doon na sila yung mayaman. So, natututo po ba? Marami pa tayong natututunan. So, anong oras na rin para financial strategies. Manage your asset productively. Source of income, yan, employee, salary, bank, interest, active income. Yan yung kanina, passive income, diversify, Live Good. Di ba? Passive income. Financial strategies.
Manage your liabilities economically. Ayan, income, liabilities, expenses, but prioritizing expenses. One-time expenses. Tuloy-tuloy din na paggastos. Recurring expenses. Kung gusto natin makatipid, yan, turn off the lights, refrigerator, fan, or gadgets, yan, pwede. Yan, to, may video dito kasi hindi nagpi-play. Next na lang natin yan. Doon sa pinakalas, may mahalaga kayo doon magpapanood na video. Kaya maswerte yung mga nag-stay dito, no? Yung nanatili, no? Na nakinig pa din, no? Hanggang dulo. This is the wrong way of managing your credit, diba? Credit is a liability. Yung may mga credit, diba? Yung utang kasi yan, eh. Credit that's immediately used to acquire more liabilities will only go to expense. Wrong. Ito na yung sinasabi kong good debt tsaka bad debt. Dito yung papasok. Yan. Diba? Ayan, utang. Saan mo ginagastos yung utang mo? Inira mo sa credit. Napunta sa liabilities, then expenses. Then, magbabayad ka yan. Yan, no? Nag-loan sa home credit, pabayad sa kuryente, tubig, and other credit or buy foods. Liabilities yun, nangutang ka, then mapupunta ka expenses, walang asset yan. Magkakaroon ng interest. Saan mo kukunin yung interest? Kaya ka nangutang, di ba? Gadalin mo lang sa liabilities tsaka expenses. May interest yan, yun ang mabigat. Diba? May interest yan. Ayan yung tinatawag na bad debt. Ito yung nyo naman yung good debt. Ito yung right way. This is the right way of managing your credits. Kung may mga credits kayo, di ba? May mga utang. Credit should be immediately used to acquire asset to be useful and give more income. Right. Ayan. Yung cash flow. Di ba napunta sa utang sila, liabilities yun. Binili nila ng asset. Then asset, kumita sila. Binili mo ng gold or investment, stock market, or basta yung mga investment properties, kikita ka. Or nagtayo ka ng small business, tumutubo. Di ba? Nagkaroon ng passive income. Di ba? Kumikita yan. Paikot lang yan. Ganyan ang tama daw na pag-handle ng credit. Yan yung good debt. Kaya hindi masama kung mangutang kayo or hindi, basta alam nyo kung saan nyo dadalhin. Ang akin, naturo ko na sa inyo. Bahala na kayo kung anong nyo. Ayan. Mamaya may papanoorin tayong video. Ayan. Financial Literacy 101, cash flow. Yan, di ba? It's all about cash flow naman yung kinapik. Saan na ba yung video? May video dito. Bakit wala? May video dito. Teka lang. Ayan. So, tapos na tayo. No? Yung video na lang, ipi-play natin. Siguro mga lang to. 1 minutes and 2 hours. Ito, ipi-play ko lang yung video. Hindi na play eh. Maganda to. I-ready nyo yung, yung pakikinig kasi maganda to. Ba't di nag-play? Kailangan mag-play yung video. Yan. Ito yan eh. Yan, learn to manage your cash flow. Start today, di ba? You earn lifetime asset today. Marami kayo natutunan. So, hindi ma-play yung video. Siguro ipi-play ko na lang ng ganito. Hindi ito kasi yun. Wala, hindi ma-play. Ano ba yun? Hindi ma-play yung video eh. Wala. Nakanta kasi itong video, hindi rin na-play dito. May play dito sa gilid. Wait lang mga part. Maganda to mga coach part yung video. Ayan. Bawa tayo. So, teka lang, i-exit ko muna. Sayang yan kung hindi nyo mapapanood. Ayan, so wait lang ha. Walang boses. Wait lang kasi wait lang kasi kailangan mapanood yun. Maganda yun eh. Ba't ayaw mo ano? Stop ko muna yung recording para makapag ako.